Maaari ka nang magkaroon ng kasintahan na may magandang katawan sa halagang 5,000 yen. Gusto mo ba? Ang recap natin ngayon ay ang anime na Rent a Girlfriend. Si Kazuya, ang lalaking bida ng kwento ay nagsumite ng online na aplikasyon para sa isang rental girlfriend upang mailigtas ang sarili sa sakit ng iwan siya ng kanyang dating kasintahan. Ngunit hindi niya inasahan na makukuha ang pag-aproba ng dalawang rental girlfriend pagkatapos lamang na ibunyag ang impormasyon ng pagrenta. Dalawang babae ang nag-aaway kay Kazuya nang ang isa sa kanila ay nag-alok na makipag-hook sa kanya. At ang mga kwentong ito ay simula pa lamang. Gusto mo bang marinig ang tungkol sa lahat ng nakakakilig na insidenteng kinasasangkutan ni Kazuya at ng mga nagpapaupang girlfriend? Mag-like ka na at umpisa na tayo sa kwento. Si Mami ang dating kasintahan ng lalaking bida na si Kazuya, at siya ay isang napakakaakit-akit na babae. Si Kazuya ay nasa isang relasyon sa unang pagkakataon, at siya ay nasaktan sa paghihiwalay. Si Kazuya ay walang maaaring gawin kundi magsumite ng isang rental application pagkatapos tingnan ang isang advertisement para sa rental girlfriend. Ang rental girlfriend ni Kazuya na si Chizuru ay isang napakagandang babae. Nang makita ni Kazuya si Chizuru, siya ay mahiyain. Hiniling ni Chizuru kay Kazuya na magbayad bago ang date dahil hindi sila tunay na mag-couple. Pagkatapos ay tumungo siya sa aquarium para makipag-date sa pamamagitan ng pagsunod sa direksyon ni Kazuya. Para kay Kazuya, ito ay isang kamanghamanghang araw. Hinawakan ni Chizuru ang kamay ni Kazuya bago sila maghiwalay ng landas, na labis na nagpahanga sa kanya. Hinahanap niya ang mga post tungkol kay Chizuru sa forum ng rental girlfriend para malaman ang higit pa tungkol sa kanya. Nakapagtataka, pantay-pantay ang pakikitungo ni Chizuru sa bawat kliyente, at palaging kahawak kamay sa kanila pagkatapos ng isang date. Naniniwala si Kazuya na ipinagkanulo ni Chizuru ang kanyang pagmamahal, at galit na galit siya dito pagkatapos ng serbisyo ay hindi lang niya binigyan si Chizuru ng mababang marka, ngunit gusto rin niyang tanungin siya kung bakit ganito ang pakikitungo nito sa kanya. Tinitingnan niya ang kanyang mga deposito, dahil mahal ang pakikipagkita kay Chizuru. Binigyan siya ng ama ni Kazuya ng 1,000,000 yen para gastusin bago siya pumasok sa kolehiyo. Binalaan siya ng ama ni Kazuya na huwag pasabugan ang kanyang pera, dahil hindi na niya ito bibigyan sa hinaharap. Binaliwala ni Kazuya ang payo ng kanyang ama, at muling nag-apply para sa rental service upang muling makita si Chizuru. Ang pangalawang appointment ay sumunod sa parehong pamamaraan tulad ng una. Pagkatapos magbayad ng pera, sinabihan ni Kazuya si Chizuru sa pagkabigo. Tinanong siya kung nakaramdam ba siya ng pagkakasala tungkol sa paggawa ng pera sa isang pekeng relasyon sa pamamagitan ng pakikipag-date sa isang taong hindi niya gusto. Itinanggi ito ni Chizuru habang sinasabi kung gaano siya kasaya sa kanyang propesyon. Itinuturing silang mag-couple nang nagtitinda ng mga accessories nang magkasama silang namimili. Sa kahihiyan ni Chizuru, ipinaliwanag ni Kazuya na sila ay mga estranghero lamang. Marami nang binigkas si Chizuru tungkol sa isda, dahil ang dating location ay ang aquarium pa rin. Ano man ang gawin ni Chizuru para kay Kazuya, sa kanyang opinyon, ay walang kabuluhan. Isang araw lang niya itong uupahan, at bukas, wala na silang pakialam ulit sa isa't isa. Napakalakas ng boses ni Kazuya na nakakakuha ng atensyon ng mga dumadaan. Dinala ni Chizuru si Kazuya sa isang lihim na lugar, dahil ayaw niyang magmukhang tanga sa harap ng mga estranghero. Pinuna niya ang pag-uugali ni Kazuya. Habang nagsumite si Kazuya ng aplikasyon para sa isang rental girlfriend, tinanggap niya ang mga tuntunin ng website. Hindi sila tunay na mag-couple, at nasa isang contractual na relasyon. Hindi siya lumalabag sa anumang mga regulasyon, dahil nakikipaglaro lang siya sa kanya ayon sa nakasaad sa kontrata. Sinadya siyang binigyan ni Kazuya ng mababang marka na naging dahilan upang bumaba ng 0.3% ang kanyang overall rating. Natuklasan ni Kazuya na ang kanyang lola ay nasa ospital sa puntong ito. Pumunta siya sa ospital dahil sa pag-aalala sa kalusugan ng kanyang lola. Sinundan ni Chizuru si Kazuya, dahil hindi pa tapos ang serbisyo. Interesado ang lola ni Kazuya na malaman ang pagkakakilanlan ni Chizuru matapos makita si Chizuru sa ospital. Nagrebelde si Kazuya at sinasadyang ipahayag si Chizuru na kanyang kasintahan, dahil naniniwala ang mga magulang ni Kazuya na imposible para sa kanya na makahanap ng kasintahan na kasing akit ni Chizuru. Si Chizuru ay isang malaking paborito ni lola. Nang malaman ni lola na nagde-date sina Chizuru at Kazuya, nagmamadali siyang sabihin sa mga kaibigang nakilala niya sa ospital. Medyo balisa si Chizuru. Ang ospital na ito ay nagbibigay din ng pangangalaga sa kanyang lola. Nag-aalala si Chizuru na matuklasan ang kanyang kabuhayan bilang rental girlfriend, dahil hindi alam ng kanyang lola na ginagawa niya iyon, kaya nagtago sina Chizuru at Kazuya sa isang bakanteng silid ng ospital upang iwasan ang kanilang mga lola. Kailangan nilang magtago sa kama, dahil walang ibang mapagtataguan sa ospital. Sobrang lapit nila sa isa't isa kaya nakaranas ng pisikal na reaksyon si Kazuya. Sinipa ng malakas ni Chizuru si Kazuya matapos maramdaman ang paggalaw ng kanyang pangangatawan. Sila ay isang peking mag-couple, at hiniling niya kay Kazuya na sabihin ang totoo sa kanyang pamilya.
Doon sila nakita ng kanilang mga lola. Matalik na magkaibigan ang dalawang lola. Nagpasya si Chizuru na magpanggap bilang kasintahan ni Kazuya sa ngayon, dahil ayaw niyang maging kaalaman ng publiko ang kanyang trabaho. Gustong ipaliwanag ni Kazuya na wala siyang kasintahan, ngunit tumanggi itong hayaan siya. Pagkatapos ay hiniling ni Chizuru na maghanap si Kazuya ng pagkakataon na wakasan ang kanilang relasyon. Ang kahilingan ni Chizuru ay pinagbigyan ni Kazuya. Sinabi niya kay Chizuru na ang kanyang lolo ay namatay ng bata pa. Kailangang pangasiwaan ni Lola ang tavern ng pamilya, bukod pa sa pag-aalaga sa kanyang maliit na anak. Ang lola ni Kazuya ay isang pambihirang tao sa kanya. Ang paghahanap ng magandang babae para kay Kazuya ay ang pinakamalaking hiling ni Lola. Nang magpasya sina Mami at Kazuya na makipag-date, nag-alok si Kazuya na makipagkita sa kanyang lola. Tumanggi si Mami. Mabilis ding natapos ang kanilang relasyon. Nagpasya si Kazuya na gumamit ng peking kasintahan, dahil nakaramdam siya ng kalungkutan at nakita niya ang isang advertisement para sa mga rental girlfriend. Ang bawat tao'y maaaring makaranas ng kalungkutan ayon kay Chizuru, ngunit karamihan sa mga tao ay may posibilidad na punan ang kawalan gamit ang kanilang mga mahal sa buhay at sa kanilang trabaho. Sa sandaling makita ni Kazuya ang kanyang pagkakamali, nagpasya siyang huminto sa pakikipag-date sa mga rental girlfriend at magsimulang maghanap ng tunay na kasintahan, upang maipakilala niya ito at makipagkita sa kanyang lola. Mataas ang rating ni Kazuya kay Chizuru sa pagsusuri ng deal pagkatapos ng date, na tinawag siyang pinakamahusay na kasintahan. Nang maglaon, naabutan ni Kazuya si Chizuru sa paaralan, nang malapit na siyang mawalan ng pag-asa na makita itong muli. Si Chizuru ay nagsusuot ng napaka-plain sa paaralan, dahil sa pag-aalala na maaaring malantad siya bilang isang rental girlfriend. Nakipag-usap siya kay Kazuya dahil sa pagsasaalang-alang na malalaman niya ang kanyang sikreto. Nakiusap siya kay Kazuya na ihinto ang pagrenta sa kanya, at huwag ibunyag na siya ay rental girlfriend. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Chizuru na magkapitbahay sila sa parehong gusali, bilang karagdagan sa pag-aaral sa parehong paaralan. Si Chizuru ay labis na nababagabag, kaya hiniling niya kay Kazuya na panatilihin ang kanyang distansya at huwag na siyang lalapitin muli. Nagpasya si Kazuya na sundin ang payo ni Chizuru na ipaalam sa kanyang lola ang kanilang paghihiwalay. Gayunpaman, ang lola, na nalubog sa kagalakan, ay nangako na pupuntahan siya at si Chizuru. Maari lang hilingin ni Kazuya kay Chizuru na umarte na parang mag-couple pa rin sila, dahil hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag sa kanyang lola. Ang kahilingan ni Kazuya ay tinanggihan ni Chizuru, na naniniwala na ang mga nasa hustong gulang ay dapat managot sa gayong kasinungalingan. Napilitan si Kazuya na maging tapat sa kanyang lola. Inaakala ni lola na naghiwalay sila dahil hindi niya nakita si Chizuru. Nag-aalok muna siya ng simpatiya bago magsalita si Kazuya. Si Chizuru ay parang isang magandang panaginip para kay lola, na naniniwala na si Chizuru ay napakaganda para maging girlfriend niya, at na-outclass niya si Kazuya. Nag-aalala tungkol sa kalagayan ni Kazuya, narinig ni Chizuru ang kanilang pag-uusap. Pinili ni Chizuru na patuloy na ilarawan na kasintahan ni Kazuya, upang pasayahin si lola. Bago umalis si lola ay nagpahayag ng kanyang kagalakan sa pamamagitan ng paghiling na dalhin ni Kazuya si Chizuru upang bisitahin siya tuwing Miyerkules. Maari siyang rentahan ni Kazuya ng 1 oras tuwing Miyerkules, ayon kay Chizuru. Ngunit kailangan niyang gamitin ang website para makipag-ugnayan sa kanya, dahil bawal siyang makipag-usap sa kanya sa paaralan. Nakita ni Kazuya si Mami sa paaralan noong Miyerkules. Gusto niyang tanungin si Mami kung bakit niya binlock ang kanyang mensahe, ngunit wala siyang kumpiyansa na gawin iyon. Si Mami ay lubos na kanais-nais sa mga mata ni Kazuya. Habang siya ay mag-isa, palagi niyang namimiss si Mami at hindi niya ito makakalimutan. Sa puntong ito, pinindot ni Chizuru ang doorbell ni Kazuya at hinihimok siyang pumunta sa ospital. Pinuntahan ni Chizuru ang kanyang lola bago nakasalubong sina Kaiba at Kuribayashi, dalawa sa mga kaibigan ni Kazuya. Hindi nila makilala si Chizuru, dahil hindi siya katulad ng hitsura niya sa paaralan. Si Chizuru ay ipinakilala ni Kazuya bilang kanyang kasintahan. Nag-aalok si Kaiba ng imbitasyon kina Kazuya at Chizuru sa kanilang selebrasyon matapos masayang nagulat. Sumang-ayon si Kazuya. Inihayag niya kay Chizuru kung gaano siya kalapit kay Kaiba, at kung paano sila lumaki ng magkasama. Kung malaman ni Kaiba ang kanilang sikreto, ipapaalam niya kay lola ng walang pag-aalinlangan. Maaari lamang silang magpatuloy sa pag-arte bilang mag-couple upang itago ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sumali rin si Mami sa party. Hindi inaasahan ni Mami na magkakaroon ng kasintahan si Kazuya ng ganoon kabilis. Naiirita siya at marami siyang ibinunyag tungkol sa relasyon nila ni Kazuya sa party. Nagalit si Chizuru sa sinabi ni Mami na si Kazuya ay isang napakapangit na tao. Naniniwala siyang hindi dapat pag-usapan ni Mami ang kanilang relasyon sa publiko. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na sumang-ayon si Kazuya sa mga sinabi ni Mami. Umalis si Chizuru pagkatapos makaramdam ng pagkasira. Hindi nagsasalita si Kazuya kay Chizuru dahil sa takot na magkaroon ng mas malapit na relasyon sa kanya.
Si Mami ay nagpakita upang pasalamatan si Kazuya sa pagsasalita para sa kanya, at nagpaabot ng imbitasyon na bisitahin ang kanyang bahay. Ngunit nang umuwi ang kapatid ni Mami na may kasama, hindi niya magawang isama si Kazuya. Ayaw isuko ni Kazuya ang pagkakataong ito at sinubukang imbitahan si Mami, ngunit tinanggihan. Masama ang pakiramdam ni Kazuya. Palagi niyang sinasaktan si Chizuru, at nagkikimkim ng mga maling akala tungkol kay Mami. Hindi binibigyang importansya ni Mami ang mga salita ni Kazuya. Siya ay labis na hindi nasisiyahan kay Chizuru, at sadyang hinihimok si Kazuya na huwag pumili ng kasintahan batay lamang sa hitsura. Gusto ni Kazuya si Mami, ngunit pinagbawalan niya itong sisihin si Chizuru. Nagdesisyon si Kazuya na humingi ng tawad kay Chizuru pagkatapos magpaalam kay Mami. Tiniyak ni Chizuru kay Kazuya na hindi siya nabalisa. Siya ay isang rental girlfriend sa makatuwid, hanggat si Kazuya ay sumunod sa kontrata, kahit anong gawin nito sa kanya ay pinapayagan. Nanlumo si Kazuya. Batid niya na ngayon, bukod sa pananakit kay Chizuru, may nasabi pa siyang bagay na ikinamuhi ni Mami sa kanya. Iminumungkahi ni Chizuru na ipagpatuloy ni Kazuya ang pagrento ng isang kasintahan bilang isang pang-aliw na hakbang. Maaari niya itong samahan kung gusto niya. Sobrang touched si Kazuya. Naglakbay si Kazuya at ang kanyang mga kasama sa Izu Peninsula pagkatapos ng ilang araw. Habang nasa biyahe rin si Mami, hindi sigurado si Kazuya kung paano siya pakikisamahan. Ipinaalam kay Kazuya ni Kaibe na tinanong niya ang mga pananaw ni Mami noon, at mainit niyang tinanggap si Kazuya. Natuwa si Kazuya sa sorpresa. Sa kanyang paglalakbay, umaasa siyang makakabawi kay Mami, at putulin ang pakikipag-ayos nila ni Chizuru. Hindi niya alam ang matinding galit ni Mami sa kanya. Napakadalas niyang magpapalit ng kasintahan kaya naniniwala si Mami na sinasadya niyang galitin siya. Nanunumpa siyang sisirain ang kanilang relasyon. Lumapit si Mami kay Kazuya nang naka-hot swimsuit siya. Sinasadya niya ang mga romantikong yugto sa pagsisikap na guluhin ang kanyang memorya. Si Kazuya ay namangha sa pakikinig sa kanya. Nabangga siya kay Chizuru sa beach kasabay ng paggawa niya ng desisyon na maging tapat kay Mami. Binisita din ni Chizuru ang Izu Peninsula Beach. Iniiwasan ni Kazuya si Mami nang nakatagpo niya si Chizuru, dahil wala siyang kumpiyansa na sabihin sa kanya ang totoo tungkol sa rental girlfriend. Kalaunan ay nakita ni Kazuya si Chizuru sa isang unisex na banyo matapos makalimutang isara ang pinto. Sa pag-asang hindi tututol si Chizuru, ipinahayag ni Kazuya ang kanyang intensyon na makipagpayapaan kay Mami. Si Chizuru ay naiinip at nagagalit. Meron lang silang trading arrangement. Maliban sa pakikiramay, wala na siyang interes sa kanya. Dumating si Mami sa pinto ng banyo sa puntong ito. Talagang naiintriga siya matapos marinig si Kazuya at isang babae na nag-uusap. Si Chizuru ay palaging nakasuot ng plain na damit sa paaralan. Maaari lamang siyang magpalit ng isang hot na swimsuit, at patuloy na gumaganap bilang kasintahan ni Kazuya, dahil ayaw niyang mabunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Nang mapansin ni Mami sina Kazuya at Chizuru na magkasama, siya ay labis na nagalit. Sinadya ni Mami na ihulog ang bracelet, at humiling ng tulong kay Kazuya sa paghahanap nito sa pagsisikap na sirain ang kanyang relasyon. Pagkatapos ay sinamantala niya ang pagkakataon at sinimula ng isang halik kay Kazuya. Hindi makapaniwala si Kazuya. Naaalala ni Kazuya ang kanyang kwento ng pag-ibig kay Mami na talagang kaibig-ibig. Noong una silang magkita, sila ni Mami ay nagmahalan agad. Nangako si Kazuya na laging ipagtatanggol si Mami sa oras na magsama sila. Nang magising si Kazuya mula sa kanyang mga alaala, hindi siya sigurado kung paano haharapin si Mami. Hindi niya napigilan ang sarili ayon kay Mami. Nakiusap siya kay Kazuya na huwag pansinin ang nangyari dahil talagang nagsisisi siya. Naniniwala si Kazuya na may nararamdaman pa rin si Mami para sa kanya. Nagdesisyon si Kazuya na dalhin ang kanyang tunay na kasintahan upang makita ang kanyang lola, matapos malaman na nakalabas na ito sa ospital. Sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na tatapusin niya ang relasyon nila ni Chizuru ng tuluyan sa pamamagitan ng pakikipaghiwalay sa kanya. Sina Kazuya at Kaibe ay nagtalo, dahil labis na galit si Kaibe. Inaakala niyang mahal pa rin ni Kazuya si Mami, kaya nakipaghiwalay siya kay Chizuru kahit na mabibigo siya nito. Gumanti naman si Kazuya kay Kaibe. Sobrang sama ng loob ni Kazuya nang iwan siya ni Mami na naniniwala siyang walang ideya si Kaibe sa nararamdaman niya. Si Chizuru ang nagkusa para aliwin si Kazuya pagkatapos ng pagtatalo. Hindi maintindihan ni Kaibe ang mga kilos ni Kazuya, dahil hindi niya alam na sangkot sila sa isang relasyon sa kalakalan. Papalabas na si Lola sa ospital sa susunod na linggo, ipinaalam ni Kazuya kay Chizuru. Bago sila opisyal na maghiwalay, kailangan lang niyang rentahan ito ng isang beses pa. Natuklasan ni Chizuru na lumaki si Kazuya na walang pakialam sa mga opinyon ng iba. Naniniwala siya na malaki ang pagbabago nito at hinihikayat siyang magpatuloy. Pumagitna si Kaibe para pigilan si Chizuru habang handa na siyang umalis. Dahil lumaki kasama si Kazuya, medyo pamilyar si Kaibe sa kanyang personalidad. Si Kazuya ay isang napakamatapang na tao, na patuloy na nabubuhay sa kanyang sariling mundo.
Kinailangan nilang magtanim ng mga morning glories bilang bahagi ng isang proyekto sa klase sa elementarya. Ang morning glory ni Kazuya ay hindi sinasadyang natumbo ni Kaibe. Inipon ni Kaibe ang lupa, ngunit hindi gaanong pinansin ang mga buto. Ang morning glory ni Kazuya ang unang tumubo. Si Kazuya, na unang estudyanteng dumating sa paaralan araw-araw para mag-alaga ng mga bulaklak, ay kumbinsido na ito ay morning glory samantalang si Kaibe ay nadama na ito ay isang random na damo. Naghanap ng pagkakataon si Kaibe na ipahayag ang kanyang pagsisisi kay Kazuya. Hindi niya inasahan na magsisimulang mamukadkad ang mga bulaklak ni Kazuya bago siya makapag-alok ng tawad. Ito ay naging isang napakabihirang bulaklak ng hibiscus. Ang gold prize ay ibinigay kay Kazuya para sa kanyang solong pag-aaral. Nadismaya siya na hindi iyon ang morning glory. Nakaramdam ng inggit si Kaibe kay Kazuya. Maraming individual ang naliligaw sa nakapanlulumong katotohanan, ngunit si Kazuya ay patuloy na nananatiling madamdamin sa kanyang mga pangarap. Walang kamalay-malay si Kaibe sa nangyari sa pagitan nila, ngunit umaasa siyang bibigyan niya ng isa pang pagkakataon si Kazuya, dahil si Kazuya ang magpapasaya sa kanya. Nararamdaman ni Kaibe na kailangan nila ng oras na mag-isa, at binigyan sila ng 2 tiket sa pamamasyal. Narinig ni Kazuya ang kanilang pag-uusap, at labis siyang naantig. Sumakay sina Kazuya at Chizuru sa isang tourboat para kumbonsihin si Kaibe na dapat silang maghiwalay pagkatapos ng lahat. Dahil nasusuka si Chizuru, pinakiusapan siya ni Kazuya na magpahinga ng mabuti, at aayusin niya ang follow-up, at hindi na itutuloy ang pagrenta sa kasintahan. Sa puntong iyon, nakatanggap si Kazuya ng tawag mula kay Mami. Hiniling sa kanya ni Mami na makipagkita sa kanya sa pool ng hotel, at hinahayaan siyang pumunta ng maaga. Tinanggap ni Kazuya ang imbitasyon ni Mami. Si Chizuru ay hindi sinasadyang nahulog sa tubig habang siya ay nasa sabik tungkol sa date. Si Kazuya ay walang oras na isipin si Mami, at nagmamadaling tumalon sa tubig. Alam ni Kazuya na si Chizuru ay pekeng kasintahan lamang niya, at hindi siya pinahihintulutang magkaroon ng romantikong damdamin para sa kanya. Gayunpaman, siya lang ang nasa isip niya ngayon. Matapos ipadala si Chizuru sa dalampasigan, nag-collapse si Kazuya. Habang napagtanto ni Chizuru kung ano ang dapat niyang gawin para sa kanya, nagsisisi ang kanyang pakiramdam. Nagbibigay siya kay Kazuya ng mouth-to-mouth resuscitation para iligtas siya. Nang magising si Kazuya, humingi ng tawad si Chizuru. Ang pangkat ng ambulansya ay nagpapakita sa puntong ito, at dinala sila sa ospital. Ang paglilibot ni Kazuya ay natapos pagkatapos na makalabas sa ospital. Tumanggi si Mami na makipag-usap muli kay Kazuya, dahil hindi sila nagkita ayon sa naka-schedule. Ayon kay Kaibe, ang pagpayag ni Kazuya na tumalon sa karagatan para kay Chizuru ay isang indikasyon kung gaano niya ito kagusto, at gusto niyang magkaayos sila. Naniniwala si Kazuya na dahil trading relationship lang sila, hindi niya posibleng magustuhan si Chizuru. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, palaging nasa isip niya si Chizuru. Ang lola ni Kazuya ay nakalabas mula sa ospital makalipas ang 1 linggo. Si Kazuya at Chizuru ay inilagay sa parehong silid sa recovery outing na kanyang inayos. Nang matuklasan ni Kazuya si Chizuru sa kanyang silid, nagulat siya. Kakalabas lang ni Chizuru sa shower. Nakasuot siya ng yukata at kaakit-akit ang hitsura. Ipinapalagay ni Chizuru na ang kanilang mga lola ang nagplano nito, at kinausap sila kaagad. Ngunit napagkakamalan silang tunay na mag-couple ng mga lola, at inaasahan na magkakaroon sila ng matalik na pakikipag-ugnayan. Habang nakababad sa mainit na bukal, tinulungan ng lola ni Kazuya si Chizuru na kuskusin ang kanyang katawan. Pakiramdam ni Chizuru ay labis na nagkasala. Tinanong niya ang lola ni Kazuya kung ano ang iisipin niya sa kanya kung nagsinungaling siya sa kanya. Hindi tumugon si lola, ngunit ipinaalam niya kay Chizuru na lahat ng tao sa mundo ay nagsisinungaling. Magugustuhan niya ito kahit alien siya. Malalim na naantig si Chizuru. Pumayag siyang makibahagi sa isang silid kasama si Kazuya upang maiwasang matuklasan ang sekreto. Tuwang-tuwa si Kazuya. Palagi niyang naaalala ang mga detalye noong magkasama sila ni Chizuru bago siya makatulog. Si Chizuru ay isang talagang mabait at mature na tao, na gusto niyang makilala pa. Siya rin ay naging mas mature kaysa dati mula nang makilala si Chizuru. Gusto niyang ipagpatuloy ang pagrente kay Chizuru kung kaya niya. Ang kahilingan ni Kazuya ay tinupad ni Chizuru. Pagkatapos ay nakasalubong nila si Kuribayashi sa kanilang paglalakbay. Hiniling ni Kuribayashi na makipag-double date pagkatapos niyang sabihin na nakilala niya ang isang kasintahan. Ang panukala ni Kuribayashi ay siniguro ni Kazuya. Ang katotohanang may kasintahan si Kuribayashi ay ikinagulat ni Kazuya. Pagkatapos nilang maghiwalay ng landas, nakatagpo si Kazuya ng isang napakagandang babae. Ipinapalagay niya na si Kazuya ay isang bastos dahil palagi itong sumusulyap sa kanyang damit. Sabay silang tumungo sa climbing gym sa date ng 4. Si Ruka ang babaeng nasagasaan noon ni Kazuya, at siya ang kasintahan ni Kuribayashi. Nag-e-enjoy si Chizuru sa climbing gym. Gayunpaman, si Kazuya ay isang napakasamang rock climber, katulad ni Ruka.
Naramdaman ni Chizuru na hindi nasisiyahan si Kazuya, at pinainom siya. Sa kalagitnaan ng date, kinwestiyon ni Ruka ang pagkakakilanlan ni Chizuru bilang isang rental girlfriend. Nilinaw ni Chizuru na sila ni Kazuya ay nasa totoong relasyon. Gusto ni Ruka na maghalikan sila sa harap niya dahil hindi siya naniniwala. Nagkunwaring hinahalikan ni Chizuru si Kazuya, habang tinatakpan ang kanilang mga labi ng isang case ng telepono upang ipakita na sila ay isang tunay na mag-couple. Nakilala ni Ruka ang panlilinlang ni Chizuru, at naniniwalang hindi sila naghalikan. Gusto ni Kazuya na linawin ang relasyon nila ni Chizuru pagkatapos ng date ng 4. Si Ruka, gayunpaman, ay sigurado na sa tingin niya ay peke silang mag-couple. Si Ruka ay hindi naaangkop na hinawakan ni Kazuya habang sinusubukan niyang pigilan siya. Tinawag ni Ruka si Kazuya na isang bastos, at sinabi kung gaano siya kawalang hiya. Hiniling ni Kazuya kay Ruka na ilihim ito para sa kanya, habang ibinabahagi niya ang kanilang kwento kay Ruka. Ayaw nang kausapin ni Ruka si Kazuya. Hindi niya sinasadyang bumagsak sa hagdan habang papaalis siya. Siya ay nahawakan sa pwesto ni Kazuya. Napaluhod siya, at nakiusap kay Ruka na huwag ibunyag ang sekreto ni Chizuru. Nag-iba ang kilos ni Ruka, at inamin niya kay Kazuya na siya ay isang rental girlfriend din. Nabalitaan ito ni Chizuru kay Kazuya. Pinili nilang panoorin si Ruka, dahil hindi sila sigurado kung nais niyang ilihim ito. Pagkatapos ay bumisita si Ruka sa paaralan upang makita si Kazuya. Sa tingin niya ay gusto niya si Kazuya, at gustong malaman kung ano ang index ng tibok ng puso niya. Upang makalayo kay Kuribayashi sa oras na ito, kinaladkad ni Kazuya si Ruka sa isang cabinet. Kinikilala ni Ruka ang kanyang pagmamahal kay Kazuya sa puntong ito. Nang dumating si Kuribayashi sa kanila, iminumungkahi ni Ruka na maghiwalay sila, at ipinahayag ang kanyang pasasalamat kay Kuribayashi sa pagrenta sa kanya bilang isang rental girlfriend sa panahong ito. Habang nabubunyag ang sikreto ni Kuribayashi, nakaramdam siya ng kahihiyan at mabilis na tumakbo palayo. Sinundan ni Ruka si Kazuya sa kanyang tahanan. Binyantaan niya si Kazuya sa kaalaman ng sikreto ni Chizuru, at sinabing hindi niya lang ito ibubunyag kung magiging kasintahan siya nito. Ipinapalagay ni Ruka na si Kazuya ay sigurado na isang napakahusay na kasintahan, dahil sa paraan ng pakikitungo niya sa kanyang rental girlfriend. Narinig ni Chizuru ang kanilang chat, at lubos na walang magawa. Dahil hindi siya sigurado kung talagang gusto siya ni Ruka, binalaan niya si Kazuya na huwag makipag-date sa kanya. Dapat sabihin kay Kuribayashi ang totoo, mungkahi ni Kazuya. Sa tingin niya ay tutulungan sila ni Kuribayashi sa paglihim nito, dahil nag-apply din si Kuribayashi para sa isang rental girlfriend. Si Kazuya ay naabutan ni Ruka. Nagbanta siyang muli na maging kasintahan niya sa pagkakataong ito, sa paniniwalang sinusubukang tumakas ni Kazuya. Upang humingi ng tawad kay Ruka, lumuhad si Kazuya. Hindi niya makakasama si Ruka, dahil siya ang inuupahang girlfriend ni Kuribayashi dati. Matapos tanggihan, umiyak si Ruka. Mahal na mahal niya si Kazuya. Handa siyang hintayin na magustuhan din siya ni Kazuya, kahit na gusto na ni Kazuya si Chizuru. Talagang gusto ni Ruka si Kazuya, napagtanto ni Chizuru. Hinihimok niya si Kazuya na sumang-ayon na makipag-date kay Ruka, para mapanatili nilang lihim ang kanilang koneksyon. Kung hindi ito gagana, maaari silang maghiwalay. Hindi nila alam na si Ruka ay isang taong bihirang makaramdam ng excitement, at pantay-pantay ang tibok ng puso sa lahat ng oras. Gayunpaman, ang unang pagkakataon na nagbago ang kanyang pulse index ay nang yakapin siya ni Kazuya. Gusto ni Ruka na makasama si Kazuya, dahil pakiramdam niya ito ang kanyang tadhana. Nagsimulang mag-date sina Kazuya at Ruka sa kahilingan ni Chizuru. Simula noong araw na iyon, hindi na nakita ni Kazuya si Chizuru. Araw-araw niyang pinapantasya ang pagiging intimate kay Chizuru, dahil sa sobrang pagkamis niya rito. Hindi sila magkasundo ni Ruka, at gusto niyang iwasan siya. Nakiusap si Ruka sa kanya na makipagkita sa Pasko, ngunit tumanggi si Kazuya. Nag-cruise ang landas ni Kazuya at Chizuru sa araw ng Pasko sa kalye. Nalaman niya na si Chizuru ay nakikipag-usap sa isang kaakit-akit na lalaki, at agad na naghinala na maaari silang mag-date. Kinugugol ni Kazuya ang buong araw sa pagsunod kay Chizuru para malaman ang katotohanan. Umi ang pangalan ng lalaki, at sobrang close niya kay Chizuru. Kinilala sila ni Kazuya bilang mag-couple, at labis siyang nalungkot. Naabutan niya si Umi sa banyo sa puntong ito. Tumugon si Umi sa isang tawag na nagsasabi na si Chizuru ay may sexy na katawan pati na rin ang isang matamis na boses, na narinig ni Kazuya. Kaya naman inakala ni Kazuya na si Umi ay isang masamang tao. Pinipigilan niya si Chizuru nang maghahalikan na sila. Nilinaw ni Chizuru na hindi bastos na lalaki si Umi, at inaayos lang niya ang kanyang mga hikaw. Nakipagkita siya sa kanya para magsanay sa pag-arte. Ang kanyang ambisyon ay magtrabaho bilang isang artista. Wala siyang pondo para makapag-aral sa acting school, sa makatuwid, ang tanging paraan para mahasa niya ang kanyang kakayahan sa pag-arte ay ang pagtatrabaho bilang rental girlfriend. Bago umalis, ipinaalam ni Umi kay Kazuya na tumawag siya sa isang direktor na kilala niya, at inirekomenda si Chizuru.
Habang nililinas ang pagkakamali, labis na nahihiya si Kazuya. Si Chizuru ay wala sa kanyang liga, gayunpaman, may nararamdaman pa rin siya para sa kanya. Iniregalo ngayon ni Chizuru kay Kazuya ang inihanda niyang regalo sa Pasko. Nagsisisi siya na pinilit si Kazuya na makipag-date kay Ruka. Nakiusap siya kay Umi na tulungan siyang pumili ng regalo, dahil hindi siya sigurado kung ano ang ibibigay sa lalaki. Si Kazuya ay lubos na humanga, dahil ito ang unang pagkakataon na binigyan siya ng isang babae ng regalo. Noon pa man ay naniniwala siyang wala ng pag-asa para sa kanya, ngunit simula nang pumasok si Chizuru sa kanyang buhay, maraming bagong kulay ang nadagdag. Kailangang magtrabaho ni Kazuya ng part-time para mabuhay, dahil sobrang ginastos niya sa kanyang inuupahang kasintahan. Lubos siyang nagpapasalamat sa regalong ibinigay sa kanya ni Chizuru, ngunit wala siyang ideya kung naghanda rin siya ng mga regalo para sa bawat kliyente niya. Dahil sa kanyang pagkabalisa, nagtanong si Kazuya tungkol sa issue. Sumagot si Chizuru na ang kumpanya ang nag-set up ng assignment. Siya ay nagtatanong tungkol sa nararamdaman ni Kazuya para sa kanya, dahil hindi niya maintindihan kung bakit siya nagmamalasakit ng husto. Dahil sa kanyang pagkamahiyain, pinigilan ni Kazuya ang kanyang pagmamahal kay Chizuru. Nakatagpo nila si Ruka pagkatapos ng date. Si Kazuya ay dinala sa isang love hotel na labag sa kanyang kalooban ni Ruka, na labis na nagmamahal sa kanya. Hinaranggan ni Ruka ang mga pagtatangka ni Kazuya na tumakas. Ipinaalala niya kay Kazuya na si Chizuru at siya ay peking mag-couple lamang, at ang kanilang relasyon ay walang hinaharap. Maaaring ipakilala siya ni Kazuya kay Lola kung nag-aalala siya na malulungkot siya. Nag-aalok din si Ruka na makisali sa intimate activity kasama si Kazuya, para magustuhan niya ito. Pinaalis ni Kazuya si Ruka. Paulit-ulit niyang pinapaalala sa sarili na gusto niya si Chizuru, at hindi siya dapat makisali dito. Napansin ni Ruka ang mensaheng ipinadala ng lola ni Kazuya sa puntong iyon. Nagpasya si Ruka na tiisin ito pansamantala, dahil gusto ng lola ni Kazuya si Chizuru. Pagkalipas ng ilang araw, dinala ni Kazuya si Chizuru upang makita ang lola ni Kazuya sa kahilingan ng kanyang lola. Nang binisita nila si lola, sinusundan sila ni Ruka. Siya ay humiling na gumugol ng bagong taon sa kanila, at sinabing siya ang tunay na kasintahan ni Kazuya. Medyo galit na galit ang lola. Pinagbawalan niya si Kazuya na makipag-date sa dalawang babae ng sabay-sabay, at sinabihan siyang wakasan ang relasyon nila ni Ruka. Ipinaliwanag ni Kazuya na si Ruka ay sinungaling, at wala silang kinalaman sa isa't isa. Samantala, nag-uusap sina Ruka at Chizuru. Idiniin niya kung gaano niya kagusto si Kazuya. Iniisip niya na kailangan ng huminto ni Chizuru sa pag-arte bilang kasintahan ni Kazuya kung hindi niya ito gusto. Ayon kay Ruka, siya ang ideal match para kay Kazuya. Gusto ni Ruka na sabihin sa lola ni Kazuya ang totoo, para mapalaya sina Kazuya at Chizuru sa kanilang pagkakatali. Pagkatapos ay natuklasan niya kung gaano kagusto ang lola ni Kazuya kay Chizuru nang makita siya ni Ruka. Mukhang nanlumo si Ruka. Nagpasya siyang manahimik tungkol sa pag-arte nilang mag-couple para hindi magalit ang lola ni Kazuya. Tuwang-tuwa si Kazuya. Pinuri niya si Ruka at humingi ng paumanhin sa pag-label sa kanya na sinungaling. Si Ruka, gayunpaman ay ayaw sumuko kay Kazuya. Hiniling niya kay Kazuya at Chizuru na panatilihin ang kanilang distansya habang kumikilos bilang mag-couple habang sinusubukan niyang maghanap ng paraan upang makuha ang pag-aproba ng kanyang lola. Pagkatapos nito, nakita ni Kazuya ang nangyari kay Kuribayashi. Nakaramdam siya ng labis na kahihiyan nang malaman ni Kazuya ang tungkol sa kanyang inuupahang kasintahan. Pakiramdam niya ay wala na siyang pag-asa at huminto sa pakialam sa pag-ibig. Masama ang pakiramdam ni Kazuya. Binayaran ni Kazuya si Chizuru at nakiusap na makipag-date kay Kuribayashi sa pagsisikap na pasayahin siya. Pagkatapos ay nagkaroon ng magandang araw sina Kuribayashi at Chizuru, salamat sa proposal ni Kazuya. Sa pagtatapos ng date, pumunta si Kazuya kay Kuribayashi at ikinwento ang tungkol sa kanya at kay Chizuru. Nagulat si Kuribayashi. Sa tingin niya ay hindi na kailangang mangako kay Chizuru ng date si Kazuya, at pinaghihinalaan niya na talagang gusto ni Chizuru si Kazuya. Pagkatapos, humiling si Chizuru ng tulong kay Kazuya para sa isang junior, na kamakailan lamang ay sumali sa kumpanya. Sakura ang pangalan niya. Ang mga customer ay madalas na nagrereklamo tungkol sa kanya, dahil siya ay masyadong mahiyain. Hinimok ni Chizuru si Kazuya na tumulong sa pakikipag-date kay Sakura, para matutunan niya kung paano makisama sa mga lalaki. Nakita ni Kazuya si Sakura sa napagkasunduang lokasyon sa kahilingan ni Chizuru. Laking gulat ni Mami na dumaan nang makita silang magkasama. Ngunit hindi nakita ni Kazuya si Mami, dinala si Sakura sa isang bowling alley, kung saan si Sakura ay inaabuso ng dalawang punk habang si Kazuya ay bumibili ng inumin. Naglakas loob si Kazuya na umalis kasama si Sakura, dahil gusto niyang matupad ang inaasahan ni Chizuru. Naging malapit sina Kazuya at Sakura, bilang resulta ng pagtulong ni Kazuya sa kanya. Sa oras na ito, pumupunta sa kanila si Mami. Hinawakan ni Sakura ang braso ni Kazuya, gustong patunayan na sila ay mag-couple. Naisip ni Mami na dalawang babae ang dinedate ni Kazuya ng sabay.
Nag-aalok siya na ilihim ito para kay Kazuya, dahil hindi niya alam ang rental girlfriend. Kasunod ng date, nagpasalamat si Sakura kay Kazuya. Nakita ni Kazuya si Sakura na isang napakagandang babae. Wala siyang masyadong sinabi, ngunit nakikita niyang sinusubukan nitong pasayahin siya. Naniniwala siyang napaka-sweet ni Sakura, at magugustuhan ng mga kliyente. Napahanga si Kazuya kay Sakura. Hindi na siya tumututol sa trabaho ng pagiging rental girlfriend pagkatapos ng sandaling ito. Talagang nagpapasalamat si Chizuru kay Kazuya. Ipinaalam niya sa kanya na siya ay naging cast bilang lead sa isang dula sa entablado, at handa siyang huminto sa kanyang trabaho bilang rental girlfriend. Gayunpaman, patuloy niyang gagampanan ang papel ng mag-couple kasama si Kazuya kung kailangan niya ito. Si Mami, na interesado sa pribadong buhay ni Kazuya, ay naghahanap sa internet para sa pangalan ni Sakura. Ngunit hindi niya inasahan na maging isang rental girlfriend si Sakura. Napansin din ni Mami si Chizuru sa internet. May pagkapilyo talaga siya. Kaya nag-apply siya para sa isang rental girlfriend upang makita si Chizuru. Nagtatrabaho si Kazuya sa isang KTV, kung saan gustong pumunta ni Mami sa kanyang date. Habang nakikita ni Kazuya ang dalawang babae na pumasok sa isang pribadong silid, nagulat siya. Nabalitaan niya ang tungkol sa rental girlfriend, at nag-aalala tungkol kay Chizuru. Habang sinusundan sila ni Kazuya, hindi siya sigurado kung paano tutulungan si Chizuru. Masayang-masaya si Mami, at nangakong tutulungan si Chizuru na maglihim sa kanyang mga kaklase. Gusto ni Chizuru na kumatawan kay Kazuya sa oras na ito. Hiniling niya kay Mami na seryosohin si Kazuya, dahil naniniwala siya na gusto pa rin ni Kazuya si Mami. Naniniwala si Mami na ang issue ay sa pagitan nila ni Kazuya, at walang kinalaman kay Chizuru. Pinahanga ni Chizuru si Kazuya. Bumalik siya sa isang sulok, at humiikbi ng hindi mapigilan. Naalala ni Kazuya ang detalye ng oras na kasama niya si Chizuru pagka-uwi niya. Tuwang-tuwa siya kung sila ay tunay na mag-couple. Gayunpaman, alam ni Kazuya na hindi siya magugustuhan ni Chizuru pabalik. Nang tanungin siya ni Chizuru, ipinahayag niya na gusto niya si Chizuru bilang isang rental girlfriend. Iniisip ni Kazuya na sayang ang pagbibitiw ni Chizuru. Hindi niya alam na kanina ay saglit na may nararamdaman si Chizuru para sa kanya. Dito nagtatapos ang Season 1. Nagpapatuloy ang kwento ng si Kazuya ay nag-aalala tungkol sa kanyang inuupahang kasintahan, si Chizuru. Hindi pa nagtagal, ipinakilala siya nito sa kanyang lola, na labis na nagkagusto sa kanya. Gayunpaman, malapit nang huminto si Chizuru sa kanyang trabaho bilang isang rental girlfriend, na nangangahulugan na hindi na niya ito maisasama upang makita ang kanyang lola. Hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag sa kanyang lola, at maaari lamang itong isantabi hanggang sa opisyal na magbitiw si Chizuru. Noon pa man ay nais ni Chizuru na maging isang artista, at ang kanyang dula ay sa wakas ay ipinalabas sa teatro ngayon. Dumating si Kazuya upang suportahan siya, na may sombrero at maskara na nakatikit sa kanyang hitsura. Gustong-gusto niya si Chizuru pero employer at empleyado lang sila, at natatakot siyang matuklasan nito ang nararamdaman niya. Habang naghihintay na magsimula ang dula, nakita ni Kazuya ang isang kilalang direktor sa di kalayuan, na nagpapaalala sa kanya na si Chizuru ay magiging isang sikat na artista sa hinaharap, habang maaari lamang siyang maging isang madla na nakaupo sa malayo. Sa sandaling ito, malinaw na alam niya ang agwat sa pagitan nila. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang dula, at si Kazuya ay ganap na nasakop ng mga namumukod tanging kakayahan sa pag-arte ni Chizuru. Ibang-iba talaga ang pagganap niya sa stage. Bagamat supporting role lang siya, napakahusay niyang gumanap, at hindi maiwasan ng lahat na maakit sa kanya, lalo na si Kazuya. Masyado siyang nahuhumaling sa alindog ni Chizuru, na hindi na siya nakakabalik sa kanyang katinuan sa mahabang panahon. Hindi alam ni Chizuru na pinanood ni Kazuya ang kanyang palabas. Pagkatapos ng pagtatanghal, narinig niya ang dalawang aktres na pinag-uusapan ang pangunahing tauhang babae. Pamangkin pala ng sponsor ang aktres na gumanap bilang bida, at medyo superior ang kanyang pamilya. Nandito ang kilalang direktor para panuurin ang kanyang pagganap, at malamang na mag-alok sa kanya ng magandang pagkakataon sa paggawa ng pelikula. Nagkataon, si Chizuru ay nagsusumikap para makuha ang pagkakataong iyon. Akala niya ay makikilala siya ng mga direktor hanggat mayroon siyang mahusay na kakayahan sa pag-arte, ngunit ang katotohanan ay nagbigay lamang sa kanya ng isang matinding dagok, na ipinaramdam sa kanya na ang kanyang mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Dahil sa pagkabigo, tinanggihan ni Chizuru na dumalo sa piging ng pagdiriwang, na naglalakad sa kalye ng mag-isa. Noon niya nakasalubong si Kazuya ng nagkataon, at nakita niya ang kanyang pamphlet mula sa dula. Napagtanto niyang dumating siya para manood ng dula. Medyo nahihiya si Kazuya, ngunit kumukuha pa rin ng lakas ng loob para purihin ang mga kakayahan ni Chizuru sa pag-arte. Sobrang hinahangaan niya ito at naniniwala siyang pahahalagahan siya ng direktor. Ngunit hindi nahihikayat si Chizuru, ipinahayag ang kanyang kababaan sa pag-arte, at sinabi sa kanya na kailangan pa rin niya ang trabaho bilang isang inuupahang kasintahan sa ngayon dahil hindi niya nakuha ang pagkakataon sa paggawa ng pelikula. Nararamdaman ni Kazuya na pinipigilan ni Chizuru ang kanyang emosyon, at ang puso nito ay para sa kanya.
Si Chizuru ay nagsisikap ng husto upang makamit ang kanyang mga layunin. Bagamat estudyante pa lang, nagtatrabaho siya bilang isang rental girlfriend para kumita ng mga panggastos sa pamumuhay, at ang natitirang oras niya ay ginugugol sa pagpapahusay ng kanyang kakayahan sa pag-arte. Ito ay isang mahirap na gawain. Gusto pa rin siyang pasayahin ni Kazuya, tinitiyak na siya ay isang napaka-talented at pinakamahusay na aktres na nakita niya. Siya ay uupa sa kanya linggo-linggo para hindi na siya mag-alala tungkol sa kanyang mga gastusin sa paghabol lang sa kanyang mga pangarap ng buong lakas at pagsisikap. Hindi naniniwala si Chizuru na gagawin iyon ni Kazuya. Tinadyakan niya siya, tumalikod, at tumakbo palayo. Pagbalik sa kanyang apartment, hindi mapigilan ni Chizuru na umiyak kapag naaalala niya ang lahat ng pagsisikap na ginawa niya. Habang iniisip niyang sumuko, nakatanggap siya ng email ng aplikasyon mula kay Kazuya, na tumupad sa kanyang pangako sa pamamagitan ng paggastos ng malaking pag-upo kay Chizuru bilang kanyang kasintahan. Humanga si Chizuru, ngunit hindi niya inaasahan na babayaran siya ni Kazuya ng napakaraming pera. Sa araw ng date, sinabi niya kay Kazuya ang kanyang tunay na iniisip. Hindi niya iniisip na sobrang close sila para tanggapin niya ang ganoong tulong mula sa kanya. Dagdag pa rito, iniisip din ni Mami at Ruka na makipag-ugnayan siya sa kanya, kaya hiniling niya sa kanya na huwag siyang umupa bawat linggo. Nasaktan si Kazuya ng mga salitang ito. Sa katunayan, sinabi niya sa kanyang kasintahang si Ruka ang tungkol sa pagrenta niya kay Chizuru at sinubukan niyang makuha ang pahintulot nito. Ngunit iginagalang niya ang ideya ni Chizuru at hindi siya kinokontra. Sa panahon ng date, si Kazuya ay gumagawa ng isang kahilingan. Gusto niyang ipakita niya ang tunay niyang pagkatao at ihinto ang pagpapanggap na iba. Ngunit si Chizuru ay may kanyang mga propesyonal na prinsipyo, na nagpipilit na itago ang kanyang sarili bilang kanyang ideal na kasintahan. Sa kanyang pagtataka, sinagot siya ni Kazuya na ang kanyang tunay na sarili ay ang kanyang ideal na kasintahan. Ang kanyang mga salita ay nakaantig kay Chizuru, at siya ay sumang-ayon sa kahilingang ito. Nang natapos na ang oras ng pagrenta, biglang nag-alok si Chizuru na pumunta sa batting center kasama si Kazuya, na itinuturing niyang totoong date, kaya medyo kinakabahan siya. Dahil nakikita niya ang kanyang mga iniisip, ipinaalala sa kanya ni Chizuru na pumupunta siya rito para mag-relax kapag masama ang pakiramdam niya, at isinasama niya siya rito dahil mabuti itong tao sa paningin niya, kaya umaasa siyang makakasama niya ito bilang magkapitbahay. Habang tinatapos niya ang kanyang mga salita, maayos din siyang tumama sa isang home run. Tuwang-tuwa, nakipag-high five siya kay Kazuya. Paglabas ng batting center, si Kazuya ay dinala sa ospital ni Chizuru. Binabanggit ng kanyang lola si Kazuya sa kanya, at nangako siyang dadalhin siya rito. Ngunit ayaw niyang matuklasan ang kanilang tunay na relasyon, kaya sinadya niya itong dalawin ng kanyang lola 15 minuto bago matapos ang oras ng pagbisita. Iyon din ang dahilan kung bakit siya dinala nito sa batting center para pumatay ng oras. Bagamat nabigo, nakangiti pa rin si Kazuya kay lola, na nagbibigay sa kanya ng mainit na pagtanggap. Sinamantala ang pagkawala ni Chizuru, tinanong ng kanyang lola si Kazuya tungkol sa stage play. Pinupuri niya ang kakayahan ni Chizuru sa pag-arte, pati na rin ang kanyang determinasyon at pagiging matigas. Sa kanyang pagtataka, hindi sumasang-ayon sa kanya ang lola ni Chizuru. Sinabi niya na si Chizuru ay isang layaw na bata, na laging nakahiga sa higaan ni lola para ma-comfort sa tuwing malungkot siya. Hindi pa nakikita ni Kazuya si Chizuru na malambot, at hindi niya maiwasang isipin na magkasama silang natutulog habang namumula ang mukha ni Chizuru. Alam ni lola na wala na siyang maraming oras. Bago siya mawala kay Chizuru, umaasa siyang si Kazuya, isang maaasahang lalaki sa kanyang paningin, ay laging nasa tabi ng kanyang pinakamamahal na apo. Hindi maaaring magsinungaling si Kazuya sa nagmamalasakit na lola na ito, paulit-ulit na binibigyang diin ang kanyang nararamdaman para kay Chizuru. Nang marinig ang kanyang pangako, gumaan ang loob at masaya ang lola ni Chizuru. Pag-uwi niya, isinumpo ni Kazuya sa kanyang puso na kahit hindi siya boyfriend ni Chizuru, gusto niyang maging dependency niya. Habang si Kazuya ay nalubog sa kanyang mga pantasya, biglang kumatok si Chizuru sa kanyang pintuan. Nawala na pala niya ang kanyang mga susi at hindi na siya makapasok sa kanyang silid ngayon. Sa pag-aakalang nandito si Chizuru at humihingi ng overnight stay, tuwang-tuwa si Kazuya. Gayunpaman, gusto lang makita ni Chizuru kung makakapasok siya sa kanyang silid sa pamamagitan ng pag-akyat sa manipis na pader sa pagitan ng dalawang balkonahe. Habang nakasandal siya sa rehas para tingnan kung nailak niya ang bintana, nadulas ang kamay niya, dahilan para muntikan siyang mahulog. Kaya lang, nagmamadali si Kazuya na hawakan siya. Napakalapit nila kaya't nahihiya si Chizuru, humiling kay Kazuya na pakawalan siya. Gayunpaman, nang pakawalan siya ni Kazuya, nawalan siya ng balanse, nahulog sa sahig kasama si Kazuya. Mas malapit na sila ngayon, at hindi maiwasan ni Kazuya na mabigani sa kanya. Maya-maya lang ay tumunog ang doorbell. Ang bisita pala ay si Mami. Si Kazuya, nag-aalala na baka ma-misunderstood ni Mami ang kanilang relasyon, hinila si Chizuru sa kusina. Dahil hindi niya na-lock ang pinto, dumiretso si Mami sa kwarto,
habang ang kinakabahan na si Kazuya ay maaari lamang magdasal na umalis si Mami sa sandaling wala siyang makitang tao dito. Sa kabutihang palad, talagang umaalis si Mami nang hindi siya nakikita, ngunit naalala niya na nakakita siya ng handbag ng isang babae sa apartment. Hindi alam ni Chizuru na ang kanyang handbag ay nakita ni Mami, sa halip, napansin niyang bumalik ang landlord, na naglalayong kunin ang susi mula sa kanya. Bago siya umalis, naalala ni Kazuya ang kanyang pakikipag-usap sa lola ni Chizuru, kaya ibinuhos ang kanyang puso kay Chizuru. Umaasa siyang maging dependency niya. Kung makatagpo siya ng isang bagay na hindi niya masabi sa kanyang mga magulang o kaibigan, maaari siyang lumapit sa kanya anumang oras, at handa siyang tulungan siya sa anumang paraan na magagawa niya. Naantig kay Kazuya, sa wakas ay nagsalita si Chizuru tungkol sa nangyari sa kanya. Lumalabas na ang kanyang ama ay umalis sa pamilya noong siya ay bata, at ang kanyang ina ay namatay pagkatapos. Kaya siya ay pinalaki ng kanyang lolo't lola. Nakalulungkot, pumanaw din ang kanyang lolo noong mga taon niya sa high school, iniwan silang mag-isa ng kanyang lola. Nakipagkasunduan siya sa kanyang lolo na balang araw ay magiging artista siya, na ipapakita sa kanila ang pinakamaganda sa kanyang trabaho. Nang marinig ang kwento, naisip ni Kazuya na si Chizuru ay talagang isang kamanghamanghang babae. Kung ikukumpara sa kanya, napakadali ng kanyang buhay. Siya ay may isang masayang pamilya, na nag-alok sa kanya ng buong pagmamahal at pangangalaga noong kanyang pagkabata. Wala siyang pangarap dahil mamanahin niya ang negosyo ng pamilya pagkatapos ng graduation. Marahil dahil ang kanyang buhay ay walang kaganapan, gusto niyang masaksihan si Chizuru na matupad ang kanyang mga layunin. Kung maaari ay gusto niyang nasa tabi niya ito habang buhay. Hindi direktang tumugon si Chizuru kay Kazuya, sinasabi lang sa kanya na bilang isang rental girlfriend, hindi niya ito tatanggihan. Pagkatapos, sinimulan ni Mami ang pakikipag-usap kay Kazuya. Hinulaan niya na ang handbag sa apartment ni Kazuya ay pag-aari ni Chizuru, sadyang isiniwalat na si Chizuru ay isang rental girlfriend. Siya ay umaasa na si Kazuya ay titigil sa pagrente kay Chizuru at magsimula ng isang bagong relasyon ng seryoso. Sa sandaling ito, nakikita ni Kazuya ang kahinahunan at kabaitan ni Mami, na, gayunpaman, ay nagpapanggap lamang bilang isang taong maalalahanin. Batay sa ekspresyon ni Kazuya, napagpasyahan ni Mami na alam na niya ang tungkol sa trabaho ni Chizuru sa mahabang panahon. Kasama ang handbag na nakita niya sa kanyang apartment, naniniwala si Mami na may contact pa rin sila. Matapos makipaghiwalay kay Mami, pinuntahan ni Kazuya ang kanyang kasintahang si Ruko, na labis na nahuhumaling sa kanya. Kaya lang, nag-aalok siya na magluto para sa kanyang kasintahan. Nang makita siyang nagsisikap na makuha ang kanyang pabor, labis na humanga si Kazuya. Pagkatapos ng hapunan, nais ni Ruko na manatili sa lugar ni Kazuya para sa gabi, ngunit tumanggi si Kazuya, hinihimok siyang umalis. Iyon ay nang ang isang bagyo ay biglang humagupit, na ginagawang hindi ligtas para kay Ruko na umuwi mag-isa, kaya't si Kazuya lamang ay nagpapatuloy sa kanya. Si Ruko ay nagnanais na maging isang tunay na mag-asawa kasama si Kazuya. Nang matapos siyang mag-shower ay sinadya niyang isuot ang t-shirt nito bilang pantulog. Ang kanyang sexy figure at cute na hitsura ay nakabigla kay Kazuya, na ang mukha ay namumula kahit na ang kanyang crush ay si Chizuru. Nag-aalala na hindi makontrol ang sarili, pinilit ni Kazuya si Ruko na isuot ang kanyang pantalon. Ngunit nang siya ay nasa shower, hindi niya naiwasang satisfied ang sarili sa pamamagitan ng kamay. Sa nakaraang karanasan, si Kazuya ay hindi nangahas na matulog kasama si Ruko, na nakahiga mag-isa sa sahig. Sa kanyang sorpresa, si Ruko ay talagang nagkusa na lumapit sa kanya, na naging sanhi ng labis na kaba ni Kazuya. Sinabi niya sa kanya na alam niyang hindi siya sapat na mature at katamtaman ang hitsura, ngunit ang kanyang damdamin para sa kanya ay ang pinakataos puso. Hindi inaasahan ni Kazuya na ganoon kawalang tiwala si Ruko. Upang pasayahin siya, nag-ipon siya ng lakas ng loob, sinabi sa kanya na sa kanyang mga mata, siya ay isang napaka-cute na babae, at pakiramdam niya ay maswerte at masaya siya na nagustuhan niya. Isa pa, kapag nakikita niya ito, hindi niya mapigilan ang sarili niya, kaya umaasa siyang lalayo ito ng kaunti sa kanya. Nang marinig ang tugon, tumigil si Ruko sa pagpilit kay Kazuya. Pagkalipas ng madaling araw, nagpaalam si Ruko kay Kazuya sa pintuan. Alam niyang kapitbahay si Chizuru, kaya sinadya niya itong hinalikan, at malakas pa ang pagsasabi ng ilang matatalik na salita. Nang marinig ang lahat, napagkamalan sila ni Chizuru na nagkaroon sila ng intimacy. Siya ay balisa. Nang nag-apply si Kazuya para sa pag-upo sa kanya, siya ay nag-aatubili. Dahil ayon sa narinig niyang pag-uusap, napagpasyahan niya na sila ni Ruko ay naging tunay na mag-couple, at kahit anong paliwanag ni Kazuya, ayaw niyang maniwala sa kanya. Ang malamig na ugali ni Chizuru ay naging dahilan ng pagkataranta ni Kazuya. Isinasaalang-alang na malapit na ang kanyang kaarawan, nagpasya siyang bigyan siya ng regalo sa kaarawan at maaari rin niyang samantalahin ang pagkakataon upang malutas ang hindi pagkakaunawaan. Ngunit hindi niya alam kung anong uri ng regalo ang gusto ni Chizuru, kaya naiisip niya si Sakura, na mukhang maayos ang pakikitungo kay Chizuru.
Nag-apply siya para sa pagrente kay Sakura bilang kanyang isang araw na kasintahan, na humihiling sa kanya na tumulong sa pagpili ng mga regalo. Ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na si Sakura ay nagkataong narinig ang pag-uusap ni Kazuya at Chizuru malapit sa sinehan. Noong panahong iyon, hinihikayat ni Kazuya si Chizuru na ituloy ang kanyang mga pangarap, at labis siyang naantig dito. Maganda ang impresyon ni Sakura kay Kazuya, kaya sa proseso ng pagde-date, para silang tunay na mag-couple, maging magkasamang kumukuha ng shared photos. Mukhang maganda at inosente si Sakura, at saglit, gustong ipakita ni Kazuya na siya ang kanyang kasintahan. Ngunit sa lalong madaling panahon naalala niya na ang kanyang intensyon ay hilingin kay Sakura na tumulong sa pagpili ng regalo sa kaarawan para kay Chizuru. Pagkatapos ay dinala ni Sakura si Kazuya sa palabas ng Three Kingdoms. Habang nalilito si Kazuya, narinig niya ang boses ni Chizuru. Lumalabas na si Chizuru ay gumaganap ng isa sa mga papel sa palabas, nakasuot ng costume at nagsisikap na maipakita ang pinakamahusay na pagganap sa entablado. Sa pagbagsak ng kurtina, natapos din ang date ni Kazuya at Sakura. Sinabi ni Sakura kay Kazuya na ang susi sa isang regalo ay hindi ang bagay, ngunit ang kanyang taos-pusong pagsasaalang-alang, na lubos na sinang-ayunan ni Kazuya, at nagpasalamat siya kay Sakura. Akmang aalis na siya, bigla siyang hinawakan ni Sakura at tinanong ang araw ng kaarawan niya. Nang makuha ang kanyang sagot, agad na itinala ni Sakura ang kanyang kaarawan sa kanyang telepono. Sa kalaunan, bumili si Kazuya ng isang kahon ng pickled plums para kay Chizuru. Sa greeting card, ipinaliwanag niya na ang pickled plums ay may epekto sa pagtanggal ng pagod. Alam niyang nagsusumikap siya, umaasa na makakatulong ang mga plum na mapunan muli ang kanyang enerhiya ng kaunti. Sa huli, idiniin niya na wala siyang ginawa kay Ruka. Naramdaman ang sinseridad ni Kazuya, nagpasya si Chizuru na magtiwala sa kanya. Sa isang araw, sumali si Kazuya sa isang sosyal na kaganapan kasama ang kanyang mga kaibigan. Laking gulat niya, narito rin si Chizuru, nakasuot ng mabibigat na salamin at nagbibihis ng plane. Sa makatuwid, wala sa mga kaibigan ni Kazuya ang nakakakilala sa kanya. Sa pag-uusap, binanggit nila ang kasintahan ni Kazuya, na sinasabi na siya ay isang napakagandang babae. Habang si Kazuya ay nakakaramdam ng labis na kaba, ang kaibigan ni Chizuru na si Yuki ay humarang sa kanila, na sinasabing ang kanyang kaibigan na si Chizuru ay isang napaka-cute na babae. Upang patunayan ito, tinanggal niya ang salamin ni Chizuru. Bagamat agad na tinakpan ni Chizuru ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay, nakikita pa rin ng iba ang kanyang mukha na walang salamin. Sa kabutihang palad, lahat sila ay lasing at hindi nakikilala si Chizuru. Natatakot si Kazuya na mapipilitin si Chizuru na uminom ng sobra, kaya habang naglalaro ng inuman, sinadya niyang ipatalo ang sarili at umiinom ng marami. Dahil siya ang palaging unang nagpapakita ng mga kapintasan, hindi na kailangan ni Chizuru na lumahok sa laro, pinapanood lang siyang umiinom. Pagkatapos ng party, iniuwi ni Chizuru ang lasing na si Kazuya. Lasing na siya at magulo kaya hindi niya kayang iwan siyang mag-isa. Kaya naman, siya ay nananatili, nagtatanong sa kanya kung bakit niya siya tinulungan. Kahit na hindi matino, malinaw na ipinahayag ni Kazuya ang kanyang pagkakasala para sa kanya. Sa tingin niya ay ginugulo niya ang buhay nito, kaya dapat niya itong protektahan, kahit na ang kabayaran ng kanyang buhay. Si Chizuru ay labis na naantig sa mga salitang ito. Nang magising si Kazuya, nakalimutan na niya ang nangyari pagkatapos niyang malasing. Kinuha niya ang kanyang telepono, at nakita niya ang kanyang sarili na idinagdag sa isang chat group, kung saan ang mga miyembro ay ang lahat ng mga sumali sa social event kahapon, kasama si Chizuru. Dati, nakukontak lang ni Kazuya si Chizuru sa pamamagitan ng kanyang account sa trabaho, at ito ang unang pagkakataon niyang makuha ang pribadong account ni Chizuru. Tuwang-tuwa, gusto niyang idagdag siya kaagad sa listahan ng kanyang mga kaibigan, ngunit nag-aalangan siyang ma-reject. Samantala, tinitingnan din ni Chizuru ang personal na account ni Kazuya. Parang gusto niya rin siyang i-add. Hindi natin alam kung sa huli ay nag-add sila sa isa't isa, dahil dinadala tayo ng eksena kay Mami na pumupunta sa karaoke, kung saan nagtatrabaho si Kazuya. Natuklasan ni Ruka na si Mami ay dating kasintahan ni Kazuya, kaya napakaingat sa kanya. Sinadya niyang sabihin kay Mami na siya ang kasalukuyang kasintahan ni Kazuya, na humihiling sa kanya na layuan siya, na nakasorpresa kay Mami. Tinanong niya si Kazuya kung bakit siya mangungupahan ng isang kasintahan kung mayroon na siyang tunay. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Kazuya na social practice lang iyon. Si Mami ay labis na nadismaya kay Kazuya at umalis sa karaoke. Sa pagbabalik, muli niyang naalala ang handbag na nakita niya sa lugar ni Kazuya. Ang handbag ay mature sa estilo, malamang na hindi pag-aari ng cute na batang babae na si Ruka. Noon nakita ni Mami si Chizuru, na nagkataong may hawak na parehong handbag. Nang makita ito, sigurado si Mami na nakikipag-ugnayan pa rin siya kay Kazuya. Iniisip niya na dinala ni Kazuya si Chizuru upang makilala ang kanyang pamilya, kaya mahirap para sa kanila na maghiwalay sa maikling panahon. Bago humiwalay, sadyang tinanong ni Mami si Chizuru kung nakikita pa rin ba niya si Kazuya, na itinanggi naman ni Chizuru. Malaki ang interes ni Mami sa kanila.
Pagdating sa bahay, tiningnan niya ang Twitter page ni Kazuya at nakita niya ang tavern account ng kanyang pamilya batay sa kanyang watchlist. Walang alam si Kazuya tungkol sa iniisip ni Mami. Masyado siyang nahuhumaling kay Chizuru kaya nagpasya siyang maghanda ng isang bagong date para sa kanya. Nag-login siya sa website, nalaman na si Chizuru ay tumaas ng isang level, kaya ang kanyang upa ay tumaas ng 1,000 yen. Upang matulungan si Chizuru na kumita ng mas maraming pera, nag-apply si Kazuya para sa kanyang renta gaya ng dati. Sa pagkakataong ito, gumawa siya ng kaunting kahilingan na gusto niyang magsuot ng uniforme ng pambabae si Chizuru. Si Kazuya ay hindi pa nai-inlove noong high school, at lagi niyang pinangarap na makasama sa isang naka-uniformeng date. Nang makita si Chizuru na naka-uniforme ng schoolgirl, natuwa si Kazuya. Si Chizuru, bilang isang rental girlfriend, ay pinagbigyan ng bawat kahilingan ni Kazuya. Pinayagan niya itong hawakan ang kanyang kamay, at ibinabahagi sa kanya ang chocolate syrup. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita nila si Sakura sa mall. Hiyang-hiya si Chizuru sa kanyang outfit ngayon, hinihila si Kazuya para magtago kung saan. Nang hindi tumitingin si Sakura, sumugod sila sa masikip na game center. Isa sa mga plano ng pakikipag-date ni Kazuya ay ang kumuha ng litrato kasama si Chizuru. Kaya nang makita ang photo booth, niyaya niya si Chizuru na mag-shoot kasama niya. Si Chizuru ay profesional, sumasang-ayon sa kahilingan, at itinakda ang mode na maging couple. Pagkatapos ay sinunod niya ang mga senyas na yakapin si Kazuya, na sa wakas ay nakakuha ng mga larawan nila ni Chizuru. Ang huling bagay na sinubukan ay isang Ferris wheel. Nagulat si Kazuya, inanyayahan siya ni Chizuru na maupo sa tabi niya. Siya ay labis na kinakabahan, at kasabay ng biglaang pagyanig ng Ferris wheel, siya ay natapilok at hindi sinasadyang nahawakan ang mga pribadong bahagi ni Chizuru. Awkward, mapipilit lang ni Kazuya na bawasan ang kahihiyan sa pamamagitan ng paglihis ng paksa. Dahil dinadala niya ang paksa ng mga nagpapaupang kasintahan, naalala ni Chizuru ang maraming nakaraan. Sa pangkalahatan, nag-e-enjoy siyang maging isang rental girlfriend. Napakasayang makisama sa lahat ng uri ng tao, at ang kailangan lang niyang gawin ay kumilos bilang kasintahan ng kanyang customer. Siya ay hindi nagdadala ng emosyon sa trabahong ito, kaya kapag ang kanyang mga customer ay nagkaroon ng tunay na kasintahan, siya ay magiging masaya para sa kanila. Pagkatapos sumakay sa Ferris wheel, binayaran ni Kazuya ang litratong kinuha nila sa entrance. Matatapos na ang date, habang sinasamantala ni Chizuru ang pagkakataon na sabihin kay Kazuya ang magandang balita na kamakailan lang ay kinuha niya ang isang maikling stage play, ngunit hindi pa siya humihinto sa kanyang trabaho bilang isang rental girlfriend. Masaya si Kazuya para kay Chizuru, at para din sa sarili niya. Ang karanasan ngayon ay parang panaginip para kay Kazuya, na labis na tumatak sa kanya. Noong huling bahagi ng Mayo, nakatanggap si Kazuya ng tawag mula sa kanyang lola para pag-usapan ang nalalapit na birthday party niya sa ika-1 ng Hunyo. Nagtanong din siya tungkol sa kaarawan ni Chizuru, na katatapos lang, kaya nagpa siya ang kanyang lola na ipagdiwang ang kanilang kaarawan ng magkasama. Sa kahilingan ng kanyang lola, inanyayahan ni Kazuya si Chizuru na pumunta sa kanyang bayan kasama niya. Gusto ni Chizuru, pero pupunta siya doon ng medyo late dahil may aasikasuhin siya bukas. Pagkatapos ng pag-uusap, sinabi niyang happy birthday kay Kazuya. Ang kanyang birthday wish ay labis na ikinatuwa ni Kazuya. Gayunpaman, ang kaligayahan ay hindi nagtatagal. Pagsapit ng hating gabi, tinawagan siya ni Ruka, at nalaman niyang sabay na pupunta sina Chizuru at Kazuya sa kanyang bayan, na ikinagalit niya ng husto. Noong ika-1 ng Hunyo, si Ruka ay nasa ibaba ng apartment ni Kazuya ng maaga sa umaga, at pilit na hinihiling sa kanya na isama siya. Umalis na walang ibang pagpipilian, maaari lamang pagbigyan ni Kazuya ang kanyang kahilingan, ipinakilala siya sa kanyang lola bilang isang kaibigan. Upang makuha ang pabor ng kanyang lola, si Ruka ay nagsimula ng isang pag-uusap at masigasig na kumilos. Nang makita ito, natarante si Kazuya, dahil nag-aalala siyang ilantad ni Ruka ang katotohanan na si Chizuru ay isang rental girlfriend. Ang masama pa nito, hindi nakadalo si Chizuru sa birthday party dahil masama ang pakiramdam ng kanyang lola. Nakipag-ugnayan siya kay Kazuya sa pamamagitan ng kanyang pribadong account at tumawag para ipaliwanag sa kanyang lola kung bakit hindi siya makakapunta. Gustong-gusto ng lola ni Kazuya si Chizuru, at ang marinig lang ang boses nito ay masaya na siya. Pagkatapos nito, iniabot niya ang telepono kay Kazuya, na hinihiling sa kanya na kausapin pa si Chizuru. Sa telepono, hiniling ni Kazuya kay Chizuru na huwag mag-alala, at kaya na niya ang mga bagay dito. Noon lang, biglang inagaw ni Ruka ang telepono, binalaan si Chizuru na layuan si Kazuya. Nang mapagtantong nandoon si Ruka, natakot si Chizuru na ilantad ng dalaga ang kanyang sikreto bilang inuupahang kasintahan. Pagkatapos ibaba ang tawag, sinabi ni Chizuru sa kanyang lola ang tungkol sa birthday party. Sa hindi inaasahan, sa sandaling marinig ng kanyang lola ang pangalan ni Kazuya, siya ay naging masigla at hinimok si Chizuru na umalis doon sa lalong madaling panahon. Sa pagkumpirma sa kalagayan ng kanyang lola, si Chizuru ay nagmamadaling pumunta sa bayan ni Kazuya.
Pagdating sa party, si Chizuru ay malugod na tinanggap ng lola ni Kazuya. Si Chizuru ay napakaraming kaalaman tungkol sa mga tradisyonal na kaugalian at mga kagustuhan ng mga matatanda, na minahal ng pamilya ni Kazuya pagkatapos niyang lumitaw. Gayunpaman, hindi nasisiyahan si Ruko sa appearance ni Chizuru. Siya ang pinaka nagmamahal kay Kazuya, ngunit mas gusto ng kanyang pamilya si Chizuru. Hindi gustong matalo kay Chizuru, sinamantala ni Ruko ang pagkakataon na pumunta si Kazuya sa banyo para puwersahang halikan siya, na ipahayag ang kanyang pagmamahal. Hanggang sa makarinig sila ng papalapit, binitawan ni Ruko si Kazuya. Napagtanto niya na medyo wala siya sa linya, ngunit hindi niya pinagsisisihan ang paghalik kay Kazuya. Pagbalik nila sa party, nag-alok ang lola ni Kazuya na ibigay kay Chizuru ang ancestral ring. Nagseselos si Ruko kaya palihim niyang hiniling kay Kazuya na pigilan ang kanyang lola. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpa siya si Kazuya na sabihin sa kanyang lola na hiwalay na sila ni Chizuru. Ngunit bago niya ito sabihin, si Chizuru ay biglang nakatanggap ng tawag mula sa ospital, na ipinaalam na ang kanyang lola ay hinimatay. Kaya naman, sinuspinde ni Kazuya at ng kanyang lola ang party at sinamahan si Chizuru sa ospital. Sa kabutihang palad, hindi masama ang kalagayan ng lola ni Chizuru. Ngunit kasabay ng pakiramdam ni Chizuru na nakaka-relax, ang doktor ay may seryosong pakikipag-usap sa kanya. Lumalabas na lumalala talaga ang kalagayan ng kalusugan ng kanyang lola, at wala na siyang gaanong oras. Depressed, sinabi ni Chizuru kay Kazuya ang tungkol dito. Nang malaman iyon, naisip ni Kazuya na dapat silang maging tapat sa kanyang lola, kahit man lang sabihin sa kanya na break na sila. Ngunit kabaligtaran ang iniisip ni Chizuru. Ayaw niyang mag-alala ang kanyang lola sa mga natitirang araw niya. Bago umalis sa ospital, binigay ng lola ni Kazuya kay Chizuru ang singsing, na sinasabi sa kanya na tretuhin ang singsing bilang isang regular na regalo. Alam niyang napakasama ng kalagayan ng kanyang lola, kaya kung nahihirapan si Chizuru, maaari niyang ibenta ang singsing anumang oras. Sobrang naaantig ang pakiramdam ni Chizuru. Nag-aalala si Kazuya kay Chizuru, umaasa na mas matulungan siya. Ngunit bago siya kumilos, nakatanggap siya ng kahilingan sa pakikipag-date mula kay Sakura, na hindi pa nakakapag-adjust sa pagiging isang rental girlfriend, umaasang matutulungan siya ni Kazuya sa pagsasanay muli. Upang matugunan ang mga kagustuhan ni Kazuya, sinadya niyang magsuot ng uniforme ng mag-aaral. Nakita na pala silang dalawa ni Sakura noong araw na iyon. Pareho sila na naka-uniforme noon, kaya hula ni Sakura na gusto ni Kazuya ang mga babaeng naka-uniforme. Higit pa rito, gumawa siya ng listahan ng dapat gawin para sa date, tulad ng pagsakay sa mga carousel, pagbisita sa mga aquarium, panunood ng mga palabas sa dolphin, at iba pa. Sa panahon ng palabas ng dolphin, ang kanilang mga damit ay hindi sinasadyang natalsikan, na tila nang hihinayang si Sakura. Para i-comfort siya, pinuri ito ni Kazuya bilang isang masayang karanasan, at dinala siya para kumuha ng t-shirt para maiwasang malantad si Sakura. Bago matapos ang date, binigyan siya ni Sakura ng regalo sa kaarawan. Noon napagtanto ni Kazuya na inayos ni Sakura ang date na ito para ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Siya ay masaya na si Sakura ay nag-improve ng gusto, habang napagtanto na siya ay ang isa na hindi kailanman gumawa ng anumang pag-unlad. Nang makitang masama ang pakiramdam ni Kazuya, hinikayat siya ni Sakura na magsalita tungkol sa kanyang mga problema. Inihayag ni Kazuya ang kwento ni Chizuru, nang hindi binabanggit ang kanyang pangalan. Gusto niyang tulungan siya, ngunit hindi niya alam kung ano ang magagawa niya. Si Sakura ay hindi humihingi ng tiyak na impormasyon, hawak lamang niya ng mahigpit ang kanyang kamay at umiiyak kasama niya ng mahabang panahon. Malaki ang pasasalamat ni Kazuya kay Sakura sa kanyang pakikinig. Sa proseso ng paggugol ng oras kasama siya, nag-iisip siya ng paraan para matulungan si Chizuru. Ang kwento ay ipinakita mula sa perspective ni Chizuru. Nagsusumikap si Chizuru para sanayin ang kanyang kakayahan sa pag-arte at dumalo sa mga audition para sa mga pelikula, dahil umaasa siyang makikita ng kanyang lola ang kanyang paggawa sa pelikula bago siya umalis. Sa kasamaang palad, hindi madaling mapili para mag-shoot ng pelikula, at si Chizuru ay hindi pumasa sa audition. Siya ay natamaan ng husto, tinitingnan ang larawan ng kanyang lolo at naaalala ang maraming bagay mula sa kanyang pagkabata. Si Chizuru ay pinalaki ng kanyang mga lolo't lola. Mula sa murang edad, interesado na siya sa mga pelikula at nobela. Tuwing may oras siya, pumupunta siya sa library o sa sinehan. Sa 3 taon ng kanyang junior high school, nalaman ni Chizuru na dating artista ang kanyang lola. Sa kanyang mahusay na husay sa pag-arte, nakamit niya ang magandang katanyagan sa sandaling siya ay nagdebo. Sinabi niya kay Chizuru na ang pangalan ni Chizuru ay nagmula sa isang pelikulang pinagbidahan niya. Gusto niyang si Chizuru ay isang taong nagdudulot ng kaligayahan sa mga tao. Hindi inaasahan ni Chizuru na may ganoong kahulugan ang kanyang pangalan. Sa pagkakataong iyon, bigla siyang nagkaroon ng lakas ng loob na abutin ang kanyang mga pangarap at nagdesisyong maging artista tulad ng kanyang lola. Malaki ang suporta sa kanya ng kanyang lolo, na nangangakong magiging pinakamalaking tagahanga niya kapag lumabas na ang kanyang pelikula.
Gayunpaman, naaksidente ang kanyang lolo nang pumasok siya sa high school, at gaano man kahirap at taos-pusong nanalangin si Chizuru sa mga Diyos, namatay pa rin ang kanyang lolo. Ang huling sinabi niya ay naniniwala siyang matutupad ang pangarap ni Chizuru. Habang nagtatapos ang mga alaala, hindi mapigilan ni Chizuru na umiyak. Nanlulumo siya na maaaring hindi niya matupad ang kanyang kasunduan sa kanyang lolo. Sa sandaling iyon, biglang dumating si Kazuya sa pintuan ni Chizuru. Nakahanap siya ng paraan para gawing artista si Chizuru, na nagsisimula ng crowdfunding project sa isang pelikulang pinagbibidahan ni Chizuru. Iminungkahi niya na mamahala sa paglikom ng pondo, na magiging mga 2 milyong yen. Aabutin lang ng 1 buwan ang pag-shoot, at mayroon pang ang website kung saan maaari kang magrenta ng sinehan. Sa ganitong paraan, tiyak na makikita ng lola ni Chizuru ang gawa ni Chizuru. Pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, nagpa siya si Chizuru na magtrabaho kasama si Kazuya dito. Siya ay labis na naantig sa kanya, at naniniwalang magagawa nila ito ng magkasama. Sa pagtatapos ng season, ginugugol ni Kazuya ang kanyang araw sa pagsisikap na makalikom ng pera at impormasyon para sa produksyon ng pelikula. Ang kanyang relasyon kay Chizuru ay unti-unting lumalalim din. Nagpapatuloy ang kwento habang nagtrabaho si Kazuya sa website para sa crowdfunding, at hindi nagtagal ay pumunta sa isang sikat na music manager. Gayunpaman, naroon lamang siya upang masiraan ng loob at masampal sa malupit na katotohanan ng crowdfunding. Nang maglaon ng gabing iyon, sa kabila ng malamig na katahimikan ng hangin, parehong nag-usap sina Chizuru at Kazuya tungkol sa hadlang sa crowdfunding sa kanilang mga balcony. Hiniling niya siya tungkol sa larawan niya na kailangan niya para sa website, at bahagyang nanligaw sa isa't isa sa ilang mga punto. Parehong namula ang dalawa sa mga salitang pinagpapalitan nila, kahit na ito ay tungkol sa trabaho. Magsasalita pa sana si Kazuya nang lumabas ang isang cute at maliit na babae na may kulay asul na highlight sa buhok mula sa ikatlong balcony sa tabi ng unit ni Kazuya. Ang kanilang bagong kapitbahay ang siyang nagpahiya sa kanila tungkol sa kanilang lihim na date sa kanilang mga balcony sa gabi. Pareho silang namula sa kahihiyan nang tanungin sila ng kapitbahay kung nagde-date sila, at baka maistorbo siya sa ingay na ginagawa nila. Nakakahiya, pinag-isipan nila ang kanilang mga aksyon, at si Chizuru ay naunang pumasok sa kanyang apartment. Habang si Kazuya ay napaluhod, umiiyak at naiinis sa bagong kapitbahay na pinangalanan niyang Prisoner 202, mula sa kanyang apartment unit number 202. Dumating ang sumunod na araw at naglalakad na siya papuntang school, naiinis pa rin sa bagong kapitbahay, nang biglang, narinig niya ang isang masiglang boses. Sinundan ng kanyang mga mata ang paghahanap sa boses nang makita niya ang kapitbahay, si Prisoner 202 mismo. Agad siyang nagtago sa likod ng information board, ngunit huli na ang lahat. Agad niya itong nakilala na naging dahilan ng maayos nilang pag-uusap ng magkaharap. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Yamori Mini, isang first-year junior niya. Inisip niya ito bilang isang utmost friendly at energetic na tao na magalang din sa kanyang upperclassman. Humingi siya ng paumanhin para sa ingay na dulot niya kagabi, at napaka-transparent niya tungkol sa kanyang iniisip tungkol sa mga nakakainis na kapitbahay, ngunit sinabi niya ito sa kanya sa isang lubos na palakaibigan na paraan. Kasama niya ang isang kaibigan na sa tingin niya ay magiging problema kung magsasabi si Mini ng mga maling salita tungkol sa relasyon nila ni Chizuru sa campus. Kaya, gusto niyang linawin ang mga bagay-bagay at kausapin siya ng pribado. Sa kabilang banda, hinahanap siya ng mga kaibigan ni Kazuya na nasa class hall na. Habang si Mami, na malapit lang sa kanila, ay nakikinig sa kinaroroonan ni Kazuya. Samantala, sa isang liblib na espasyo sa campus, sinabi ni Kazuya kay Mini na ilihim ang kanyang nakita. Nalilito si Mini kung bakit big deal, kaya, inilabas niya ang kanyang mature na side at nagsalita tungkol sa kung gaano mali ang makialam sa buhay ng mga matatanda. Halos kumbinsido, ipinahayag ni Mini na baka talagang mayroon siyang nararamdaman para kay Chizuru. Nauutal na sabi ni Kazuya habang si Mini ay nagtapat din sa kanyang pagmamahal sa kanyang waifu, lalo na kay Nakazime. Sa huli, sa kabila ng pagkakaiba ng pag-ibig na tinutukoy nila, tiniyak sa kanya ni Mini na hindi niya ito ikukwento. Nang maglaon ng gabing iyon sa kanyang silid, ipinagpatuloy ni Kazuya ang paggawa sa website upang mapahusay ito nang magkaroon siya ng ideya kung paano magtagumpay sa crowdfunding ng pelikula. Naisip niya ang kwento ng buhay ni Chizuru at ng kanyang lola na si Seiyuri, ngunit itinapat niya ang mukha nito sa kanyang laptop nang mapagtanto na ayaw ni Chizuru nito. Kaya, nagpahinga siya sa kanyang ulo na nasunog dahil sa kakulangan ng mga pagpipilian. Pagkatapos, biglang may dumating na text message noong gabing iyon, galing ito kay Chizuru, na nagtanong kung pwede siyang pumunta sa kanyang apartment. Halos lumuwa ang mga mata niya sa text. Nang may halo-halong emosyon, tumayo siya at ginawa ang lahat para linisin ang mapaminsalang maruming apartment. Tumunog ang doorbell, at nang hindi umaatres, sabik niyang binuksan ang pinto para kay Chizuru. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na pumunta si Chizuru sa kanyang apartment unit ng buong voluntaryo. Frustrated niyang sinabi sa kanya na para sa kapakanan ng pelikula ang lahat, at wala nang iba pa. Ngunit sa sandaling umupo sila upang pag-usapan ito,
ang mga mata ni Kazuya ay natigil sa isang bagay na hindi niya dapat ginagambala. Para silang mga sirena na tumatawag sa kanya para hawakan sila. Gusto niyang talunin ang kanyang pervert na kaluluwa at alisin palabas ang kanyang pantasya. Kaya naman, tinalakay niya kay Chizuru ang nakaplanong budget na nilalayo nila. Kinakalkula niya ang lahat at ipinaliwanag ang mahahalagang detalye. Sa kabilang banda, hinangaan ni Chizuru ang kanyang pinanabik sa journey na ito upang makamit ang kanyang mga pangarap, na umantig sa kanyang puso at nagpangiti sa kanya. Biglang isang groundbreaking na ingay ang narinig. Ito ay ang tiyan ni Kazuya na kumakalam dahil sa gutom. Halos matawa si Chizuru sa puntong iyon, ngunit sa totoo lang, nag-alok siya na magluto para sa kanya bilang kapalit nitong malaking pabor na ginagawa nito para sa kanya. Lalong umibig si Kazuya, na hinayaan ang kanyang pantasya na lumunin siya sa paniniwalang ang kanilang relasyon ay umaangat sa ibang antas. Sa kalaunan, sa kabila ng pagkabalisa sa sarili niyang luto, nagustuhan ni Kazuya ang omu rice na ginawa niya para sa kanya noong gabing iyon. Naaliw, ipinaalam niya sa kanya ang kanyang pag-alis. Ngunit bago siya umalis, nagpasalamat siya sa kanyang pagkain at sinabi sa kanya na maaaring kumuha din siya ng ilang budget mula sa kanyang ipon, hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang pangarap. Hindi maikakailang nagpapasalamat siya sa loob at simpleng salita lang ang nasabi niya, umaasa ito sa kanya. Sa sandaling lalabas na si Chizuru sa pinto, nakatayo si Ruko sa harap ng nakabukas na pinto, nagulat at nalilito sa eksenang kinakaharap niya. Halos lumipad sa langit ang kaluluwa ni Kazuya sa oras na iyon, at hindi niya alam kung ano ang gagawin nang sumugod si Ruko sa kanya para magreklamo at gumawa ng eksena sa harap nila ni Chizuru. Ang lahat ng iyon ay dahil gusto niyang magpaliwanag siya tungkol sa pag-alis ni Chizuru sa kanyang apartment sa gabi. Tinanong siya ni Kazuya kung bakit nandoon siya, habang sinubukan ni Chizuru na pigilan si Ruko na gumawa ng sobrang ingay at kaguluhan. Ipinaliwanag ni Ruko na nag-text siya kay Kazuya noong umaga tungkol sa kanyang pagpunta upang ibalik ang kanyang manga, na lubos na nakalimutan ni Kazuya. Sa kalaunan, nagpanik si Kazuya at naisip kung paano niya papatahimikin si Ruko, alam kung gaano siya ka-exaggerated at impulsive sa mga bagay-bagay. Pinagpapawisan siya habang sinusubukang malaman kung paano aayusin ang mga bagay nang hindi kinasasangkutan ni Chizuru, o magsabi ng isang salita tungkol sa pelikula. Di nagtagal, nagpasya si Chizuru na alisin si Ruko sa kanyang pagtantrum, at sinabi sa kanya ang totoong setup na nangyayari. Agad na tumahimik si Ruko at dumiretso sa loob ng apartment ni Kazuya. Tumingin si Kazuya kay Chizuru na may pag-aalala kung talagang ibabahagi niya ito kay Ruko. Tumango siya, tiniyak kay Kazuya na ayos lang siya dito. At kaya, parehong nagsalita tungkol sa pelikula kay Ruko, na sa huli, gustong tumulong sa pag-unlad nito. Gayunpaman, ang kanyang kasunduan ay sasama lamang siya sa pagtulong lamang sa isang kaibigan. Ang kanyang pakikilahok ay may mga termino, kung saan kailangan naroon siya saan man sila magkita para sa pelikula, dahil naniniwala siyang siya ang opisyal na kasintahan ni Kazuya. Samantala, sa pangunawa ni Kazuya, si Ruko ay isang magandang babae lamang na ayaw niyang bigwan o masaktan. Sa huli ng gabing iyon, tinanong ni Ruko si Kazuya, at ito ay nakawawasak na tanong. Kailangang pumili ni Kazuya kung alin ang mas maganda at mas masarap sa pagitan ng omu rice ni Chizuru at sa curry ni Ruko. Sa sobrang lohikal na pag-iisip, kinailangan niyang iwasan ang labis na kaguluhan at piliin ang curry ni Ruko upang pigilan siya sa pag-atake kay Chizuru. Kinabukasan, muling nakipagkita si Kazuya sa sikat na music manager para i-screen ang website. Sa malaking tagumpay, nakatanggap si Kazuya ng go signal mula sa manager na i-publish ang pinahusay na website para simulan ang crowdfunding. Sa kabilang banda, binisita ni Chizuru ang kanyang lola para itanong sa kanya ang tanong na bumabagabag sa kanya simula kagabi. Naantig, hindi niya inaasahan na ang kanyang lola ay bumoto ng tunay para kay Kazuya bilang isang mahusay na kapareha para sa kanya sa kabila ng kanyang kakulangan at mga imperpeksyon. Iniisip pa niya ito hanggang sa pauwi habang naglalakad siya. Si Kazuya, na pauwi na ay kumakaritas, sabik na sabihin ang good news kay Chizuru, at nakita ng mga mata niya ang hinahanap niya. Lalong nagliwanag ang kanyang mukha nang makita si Chizuru at agad na sinabi sa kanya ang tungkol sa balita. Ang tanging natanggap niya ay mga simple na sagot mula kay Chizuru habang nag-navigate ito sa kanyang apartment unit na may malalim na iniisip. Nalito nito si Kazuya at napapaisip siya habang pinapublish niya ang website. Dahil dito kinabukasan, nabigla siya sa mga resulta ng crowdfunding na umabot sa hindi inaasahang halaga sa magdamag. Masigla siyang lumabas ng pinto ng kanyang apartment, at sa perpektong oras, nasa labas si Chizuru nang ipahayag niya ang mahusay na tagumpay. Gayunpaman, hindi naantig si Chizuru, o itinatago lang niya ang sigasig, sa likod ng bagay na wala pa ring tamang script para sa pelikula. Sa pagpapahayag ng ganoong pag-aalala, ginising si Kazuya pabalik sa realidad, habang umalis si Chizuru at iniwan siya. Sa hapon, naglakad si Ruko kasama si Kazuya at tinalakay ang mga problema sa script. Agad na nag-ambag si Ruko ng isang pwedeng source na agad na tinignan ni Kazuya noong gabi. At sa kabila nito, nahirapan siyang maghanap ng tamang script na pinakaangkop para sa pelikula, kay Chizuru at sa tema.
Kaya, sinadya niyang maalis muna ang kanyang gutom at magpahinga muna sa paghahanap. Nang makalabas na siya ng unit, may kamay na humawak sa kanya sa loob ng isang kwarto. Ito ay si Minnie, na nakasuot ng mature set ng mga damit na kanyang kino-cosplay para maging isang mature na babae. Si Kazuya na may pinakamaliit na kontrol sa kanyang mga pantasya, ay halos mabulunan para makatakas sa gayong tukso. Agad na humingi ng paumanhin si Minnie sa ginawa, at hindi nagtagal ay ipinakita kay Kazuya ang video na kinuha niya sa kaguluhang ginawa ni Ruka kagabi. Parang magugunaw na ang mundo, desperadong nakiusap si Kazuya kay Minnie na tanggalin ang video. Sa kabilang banda, sinabi ni Minnie na hindi niya ito gagamitin ng negatibo laban sa kanya, at gusto lang niyang malaman ang tungkol sa kanyang buhay, kasama ang isang inuupahang kasintahan. Gaya ng inaasahan, iniidolo niya si Kazuya sa pagkakaroon ng ganoong drama bago niya ito ipinakilala sa kanyang libangan, ang streaming online. Bigla, ipinahayag ni Kazuya ang kanyang dalisay na intensyon na suportahan si Chizuru, kahit na ang kanilang mga damdamin ay hindi mutual. Natigilan siya at namumula na parang kamatis na sobrang hinog, nang sabihin sa kanya ni Minnie na gusto rin siya ni Chizuru. Hindi siya makapaniwala kahit bumalik siya sa kanyang silid. Naisip niya ang bawat maling akala tungkol sa sinabi ni Minnie sa kanya, at umaasa na marahil, nagustuhan din siya ni Chizuru kahit kaunti. Sa kalagitnaan ng kanyang huling klase, umiiyak si Kazuya sa script na binabasa niya. Sa wakas ay natagpuan niya ang script na pinakaangkop sa pelikula at pinaplano niyang ipakita ito kay Chizuru para sa kumpirmasyon. Agad siyang nakauwi at nakasalubong si Chizuru sa daan. Ibinahagi niya sa kanya ang isang kopya ng script, para suriin niya ito at kumpirmahin na talagang maganda ito para sa pelikula. Nang maglaon, ibinagsak ni Kazuya ang kanyang sarili sa kanyang kama, pagod at nag-aalala tungkol sa hatol ni Chizuru tungkol sa script na pinili niya, na iniyakan pa niya sa klase. Habang lalo siyang nabalisa, mas napagtanto niyang si Chizuru ay tumatakbo sa isip niya buong araw. Ito ay dahil sa sinabi sa kanya ni Minnie kahapon na nagpasigla sa kanyang mga maling akala at pag-asa tungkol sa posibleng pag-ibig ni Chizuru. Sa pagbabalik sa realidad, muli siyang nag-alala tungkol sa script, at mas nabalisa tungkol dito hanggang sa hindi niya napansin na nakatulog na siya. Sa kabilang unit ng apartment, kumbinsido si Chizuru na ang script ay talagang perpekto para sa pelikula, at pinuri si Kazuya sa loob bago i-text sa kanya ang kumpirmasyon nito. Kasunod nito, nagising si Kazuya na may isang text mula kay Chizuru, na pumayag na sumama sa napiling script para sa pelikula. Sa sobrang ginhawa at maraming emosyon, ang mga luha ni Kazuya ay nakatakas sa kanyang mga mata habang ipinagdiriwang niya ang kanyang mga personal na tagumpay sa pag-ambag sa produksyon ng pelikula. Dumating ang isa pang araw, si Chizuru, na napansin ng lahat ng tao sa paligid ang kanyang presensya, ay naghintay kay Kazuya sa lugar kung saan sila nagplanong magkita. Nang makalapit si Kazuya sa kanya, nadismaya ang mga tao sa pag-aakalang siya ang partner ni Chizuru. Hindi nagtagal, pinuntahan nilang dalawa ang upperclassman ni Kazuya, na magiging filmmaker ng pelikula. Pinuri ni Tabose si Chizuru para sa kanyang kagandahan at determinasyon na gawin ang mga komplikado at abalang gawain. Nang matapos ang pulong, maghihiwalay na sana silang tatlo, nang bumuhos ang malakas na ulan. Mabilis, at walang pag-aalinlangan, nagboluntaryo si Kazuya na bumili ng payong at mabilis na tumakbo, naiwan ang dalawa sa likod upang maghintay. Pagkatapos ng maikling umuugong na katahimikan, nagsalita si Tabuse tungkol sa kasabikan ni Kazuya na kumbansihin siya na gawin ang pelikulang ito, hanggang sa punto ng pagpapahayag ng kanyang dedikasyon sa pagpapanatili kay Chizuru sa kanyang tabi, at pagkamit ng kanyang layunin. Si Chizuru ay umalis sa kanyang magkahiwalay na daan nila ni Tabuse, at hinila ang sarili. Mas determinado siyang magsumikap hindi lamang para sa kanyang lola at sa kanyang mga pangarap, kundi pati na rin na magtrabaho ng 2 beses ng mas mahirap kaysa kay Kazuya. Samantala sa kanyang apartment unit, halos mawala ng malay si Kazuya habang kausap ang sikat na manager tungkol sa unti-unting paghina ng crowdfunding progress. Siya ay nahaharap sa isang malaking suliranin tungkol sa pagkawala ng mga backer sa unang 3 linggo pagkatapos may publish ang website. Hinihila niya ang kanyang buhok na sinusubukang lutasin ang problemang ito ng mag-isa. Nang mababaliw na sana siya, tumunog ang doorbell niya at napabalikwas siya sa realidad. Sa likod ng pinto ay si Minnie, na patuloy na tinatawag siyang master, na humihingi ng update sa kanyang pag-unlad kay Chizuru. Hindi sinasadyang pinayagan ni Kazuya si Minnie na makapasok sa kanyang apartment, habang hinahampas siya nito ng napakaraming tanong at ingay. Sa totoo lang ay hindi niya alam kung ano ang gagawin kay Minnie sa puntong iyon, ngunit si Minnie ay persigido. Hindi bababa sa inaasahan ni Kazuya, nalaman ni Minnie ang tungkol sa website, at ito ay nagdulot sa kanya ng mas pagkabaliw. Nagpapanik siya tungkol sa mga pinaghalong dilema na kailangan niyang tiisin sa kasalukuyan, ngunit sa kabutihang palad, may kadalubhasaan si Minnie sa crowdfunding. Sinabi niya sa kanya na ipadala ang URL sa kanya para magawa niya ito sa loob ng isang silid habang mabilis na lumipas ang oras. Mabilis na dumating ang gabi at kumatok si Minnie sa pintuan ni Kazuya at tinanong siya kung gusto niya talagang magtagumpay ang pelikula. Nagpatawag siya ng isang madiskarteng pagpupulong kina Kazuya, Ruka, at Chizuru.
Gaya ng inaasahan, nagkagulo at nagreklamo si Ruka tungkol kay Minnie na inakala niyang ibang babae na nililigawan ni Kazuya. Nilinaw ni Minnie na ang kanyang relasyon kay Kazuya ay platonic, at agad na inilipat ang talakayan sa isang seryosong strategic plan, kung paano makakuha ng atensyon mula sa mga backer at magtagumpay sa crowdfunding. Inatasan ni Minnie si Kazuya na itaas ang plugging at promosyon ni Chizuru sa mga tao, sa pamamagitan ng sikat na manager. Si Chizuru ay naatasan na maghanap ng ilang mga ari-arian na hindi na niya ginagamit o kailangan, para sa mga bagay na maaari nilang ibenta at dagdagan ang mga pondo, habang si Ruka ay naatasan na magdisenyo ng mga flyer na ipapamahagi para sa promosyon ng pelikula. Hiniling ni Minnie sa grupo na ituloy ang pelikula ng may mataas na pag-asa. Si Ruka ay gumawa ng sapat na kontribusyon sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagdidisenyo ng mga flyer na madaling ipamahagi sa mga tao sa pamamagitan ng kanyang mga alindog. Sa kabaligtaran, nakakaawa na nahihirapan si Kazuya sa pamamahagi ng mga flyer ng mag-isa kinabukasan. Nang walang babala, nang si Kazuya ay malapit ng sumuko, nakita niya si Sakura mula sa malayo. Tahimik na lumapit sa kanya si Sakura na may sapat na pag-usisa upang hayaang magpaliwanag si Kazuya tungkol sa mga flyer. Ang kanilang pagtatagpo ay may higit na kahalagahan dito kaysa sa inaasahan niya, nang magbukas siya tungkol sa kanyang dedikasyon, na hindi sumuko pagdating kay Chizuru. Nang napagtanto niya sa lalong madaling panahon kung ano ang ibinahagi niya, humingi siya ng tawad kay Sakura dahil sa pagiging cringy nito, ngunit lalo lang itong humahanga kay Kazuya. Kaya, sa halip na kumain kasama ang kanyang tatay, tinulungan niya itong ipamahagi ang mga flyer bago ang anumang bagay sa kanyang schedule. Naantig nito ang puso ni Kazuya sa malalim na antas na nagtulak sa kanya na magsikap pa para kay Chizuru. Kasabay nito, pinahintulutan ni Chizuru si Minnie na tingnan ang kanyang mga gamit sa apartment, para tingnan ang mga bagay na kailangan nila para sa merchandise na kanilang pipiliin para kuhanin ang interes ng mga tagahanga o taga-suporta. Isang bata si Minnie na agresibong lumaban para lang tingnan ang mga damit na panloob ni Chizuru, ngunit natalo pa rin. Sa isang seryosong tala, itinuon ni Minnie ang mga pag-aari na pareho nilang nakalap at kinuhanan ng mga larawan ng bawat item, upang magsimula sa mga disenyo at pag-post ng mga paninda. Nang magdesisyon silang dalawa na magpahinga, inabutan ni Chizuru si Minnie ng isang choco drink bago sila umupo sa harap ng mga bagay na nakolekta nila. Bago pa man makasipsip o makainom ng maayos si Chizuru, nag-open na si Minnie tungkol kay Kazuya bilang boyfriend. Halos mabulunan si Chizuru at mamula ng husto. Pulang-pula ang mukha niya sa naisip. Gayunpaman, ipinagkibit-balikat niya ang ideya at patuloy na tinatanggihan ang mga salita ni Minnie tungkol sa pagmamahal ni Kazuya para sa kanya, at ipinaliwanag niya kung paano ang mga aksyon ni Kazuya ay nagsasalita ng labis tungkol sa kanyang damdamin at paggalang kay Chizuru upang kumbensihin siya tungkol sa kanyang mga intensyon. Gayunpaman, tumanggi si Chizuru na maniwala sa kanya. Ngunit sa kabila nito, patuloy na ipinaunawa ni Minnie kay Chizuru na ang mga tao ay maaaring maging selfless at makasarili sa parehong oras, sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanilang mga intensyon at damdamin sa pamamagitan ng mga aksyon, habang pinapanatili sa kanilang sarili kung ano ang gusto nilang sabihin sa kawalan ng mga salita, dahil ayaw nila ipilit ang kanilang nararamdaman sa tao na mahal nila na maaaring hindi sila mamahalin pabalik. Idinagdag ni Minnie na marahil kung mabibigyan ni Chizuru ang isang tao ng pagkakataon, maaari niyang gawing mas masaya ang kanyang buhay. Kaya, ang mga salita ni Minnie ay nakaantig sa isang pangunahing alaala ni Chizuru na nagtulak sa kanya na isipin ito. Ipinagtapat ni Minnie kay Chizuru na in love si Kazuya sa kanya. Gayunpaman, tinapos ni Chizuru ang paksa nang sabihin niya kay Minnie na walang kabuluhan na pag-usapan ang nararamdaman ni Kazuya nang wala siya, habang siya ay tumayo at bumalik sa trabaho. Lumipas ang mga oras at sumapit ang gabi nang nagpasya si Minnie na umuwi. Sa kabila ng nasa labas ng pintuan ni Chizuru, inulit niya ang mga gawain na dapat niyang gawin sa bahay at huminto para magsalita saglit. Mula sa mabilis na sandali, nagsalita ulit si Minnie para bigyang katwiran ang punto niya kanina tungkol kay Kazuya. Sinabi niya kay Chizuru na ang kanyang dedikasyon na umabot sa ganoong sitwasyon at gumawa ng ganoong gawain tulad ng pagsuporta kay Chizuru sa kanyang mga pangarap, o para sa kanyang lola, ay hindi makapagbibigay katwiran sa gawaing ginawa niya. Nagdulot ito ng napakatamis na ngiti sa mukha ni Chizuru, at sa eksaktong oras, kinunan siya ng litrato ni Minnie bago umalis si Minnie at pumasok sa kanyang apartment unit. Gayunpaman, nang isasara na ni Chizuru ang pinto, nakita niya si Kazuya na namumula ang mukha. Narinig niya talaga ang pag-uusap nila ni Minnie, kaya nauutal siya ng pag-usapan ng tungkol sa mga update sa listahan ng rekomendasyon ng pelikula. Sa isang malakas na pagpintig ng puso, pinuri ni Chizuru si Kazuya sa isang monotone na boses at agad na isinara ang kanyang pinto. Ang ganitong kilos ay ikinadismaya ni Kazuya na para bang naaabala siya minsan, ngunit kailangan niyang maging busy para sa pag-usad ng pelikula. Sa kalaunan, kinailangan niyang pumasok sa paaralan sa umaga sa kabila ng pagod niya, at kung gaano siya nag-aalala sa pagtrato ni Chizuru. Gayunpaman, isasantabi muna niya ito nang biglang sumulpat si Minnie. Sinimulan niya ang pakikipag-usap kay Kazuya hanggang sa nakita niya itong nagmumukmak sa sahig.
Ipinahayag niya ang kanyang mga damdamin tungkol sa kung ano ang bumabagabag sa kanya, at pinangunahan sila na pag-usapan ang tungkol sa sinabi ni Minnie kay Chizuru kagabi. Para bang iniwan ng kanyang kaluluwa ang kanyang katawan, nakagambala ito kay Kazuya at gumulong sa kalsada. Ipinagtapat ni Minnie ang tungkol sa kanyang labis na emosyon na naging dahilan upang sabihin niya kay Chizuru na mahal siya ni Kazuya. Bagamat hindi maitatanggi ang kanyang damdamin, sa huli ay namatay siya mula sa ideya na si Chizuru ay nagsawa sa kanya at nawala ng pag-asa para sa kanyang pag-ibig. Gayunpaman, nagpatuloy siya sa paglalakad at pagpasok sa paaralan. Sa gabi, in-update ni Chizuru sina Minnie at Kazuya ng ilang magandang balita tungkol kay Yumi, isang sikat na aktor na kilala niya. Ipapromote ng aktor na ito ang pelikula sa kanyang social media account, ngunit bilang kapalit, gusto niyang pumunta si Chizuru sa isang opera kasama niya. Ikinatwira ni Chizuru na sasama lang siya sa kanya bilang kapalit ng kanyang kasintahan na kinailangang magkansela sa huling minuto. Noong una, nagustuhan ni Kazuya ang ideya na hayaan si Chizuru na makipag-date sa iba. Gayunpaman, hindi siya hinadlangan ni Minnie para sa opportunity. Kinausap ni Minnie si Kazuya na isakripisyo ang kanyang emosyon dahil bihira ang pagkakataong ito. Dahil sikat ang aktor, malaki ang magiging epekto ng pag-promote ng kanyang account sa crowdfunding at sa katanyagan ng pelikula. Nang matalo, kinailangan ni Kazuya na lunukan ang kanyang pagmamataas at paninibugo tungkol dito, at pinayagan si Chizuru na gawin ito sa huling araw ng kanilang journey sa crowdfunding habang namamahagi sila ng mga flyer. Sa araw na iyon, hinintay ni Chizuru si Yumi para sa kanilang planong araw ng panunood ng opera. Nakatingin na naman sa kanya ang lahat ng mga tao, at pinalala nito ang mga tao nang pumasok sa larawan ang gwapong aktor na si Yumi. Sinimulan ni Yumi ang pakikipag-usap kay Chizuru habang naglalakad sila patungo sa lokasyon ng opera. Pagkatapos ay ipinasok niya si Kazuya bilang kanilang paksa at napansin kung gaano kasigla ang pagkukwento nito tungkol sa kanya. Sa kabaligtaran, medyo nalungkot si Kazuya dahil iniisip niya ang tungkol sa date ni Chizuru sa araw na iyon. Si Ruka na napansin ang kanyang kalagayan, ang nagudyok sa kanila na ipagpatuloy ang pagsisikap para kay Lola Sayuri. Ito ang nagtulak sa kanya na isantabi ang nakakabagabag na pakiramdam at nagsimulang mamahagi kasama si Ruka, na labis na nagsusumikap para sa kanilang lahat ngayon. Sa kalagitnaan ng pamamahagi, nagpasalamat siya kay Ruka sa pagbibigay sa kanila ng tulong para magtagumpay ang movie crowdfunding. Samantala, natapos na ang opera, at patuloy na nagsasalita si Chizuru tungkol sa kung gaano kahusay ang dula. Nawala siya sa katahimikan, at nagsalita sa sandaling iyon, na nagpangiti kay Yumi. Huminto si Yumi sa paglalakad para sabihin kay Chizuru ang totoo tungkol sa araw na ito. Nakipag-hiwalay siya sa kanyang kasintahan ilang linggo na ang nakararaan, at hindi natuloy ang pagsasabi kay Chizuru ng ganoong balita hanggang sa panahong iyon. Napansin ni Chizuru ang kanyang mga salita kahit noong nakaraan pa. Inamin ni Yumi na gusto niya ang mga taong tulad ni Chizuru, at tinanong siya kung maaari niya itong isama sa hapunan. Nagtaas ito ng tensyon sa pagitan nilang dalawa, habang ang isip ni Chizuru ay nasa isip kung gaano niya kagusto na umalis kaagad para tulungan ang kanyang mga kaibigan na mamigay ng mga flyer para sa pelikula. Kaya magalang, tinanggihan niya ang alok ni Yumi, hindi alintana kung mananatili itong tapat sa kanyang mga salita sa promosyon o hindi. Aalis na sana siya, nang tanungin niya ito ng isang bagay. Dumating si Chizuru sa lokasyon kung saan namamahagi ang lahat ng mga flyer. Naalala niya pabalik ang tanong ni Yumi, kung nagustuhan niya si Kazuya, at naisip niya na sasabihin niya rin sa kanya ang parehong sagot, na hindi niya gusto si Kazuya bilang isang manliligaw, at hindi niya gusto si Yumi sa parehong paraan. Gayunpaman, nanatili si Yumi sa kanyang mga salita, sa kabila ng pagtatanong ni Yumi sa kanyang sarili kung ano ang kanyang ginagawa. Sa wakas, nakita ni Kazuya si Chizuru sa isang maginhawang loob, at halo-halong emosyon ang bumalat sa kanya. Iiyak na sana siya dahil sa presensya niya ngayon, at inabutan siya ng flyers para masimulan na rin niyang ipamahagi ang mga ito. Nakangiti siya habang nakatingin sa kanya, na alam niyang kahit anong mangyari, kahit wala ang presensya niya, hindi mahalaga, alam niya kung gaano niya kagustang maabot ang pangarap na ito, at handa siyang suportahan siya sa lahat ng paraan. Sa hindi inaasahan, nang mag-check siya sa crowdfunding website pagkatapos ng lahat ng kanilang trabaho sa araw na iyon, naabot nila ang higit pa sa kanilang layunin sa budget, na lubos na nagpasaya sa lahat, at si Kazuya ang pinakamasaya. Naghanda ang lahat para sa pelikula. Hiniling ng direktor ang mga salita ni Chizuru bilang lead, at kumpiyansa si Chizuru na naghatid ng kanyang mga linya. Nagpalakpakan ang lahat habang si Kazuya naman ay kinikilig. Lumapit ang direktor kay Kazuya para sa kanyang mga salita. Namayani ang katahimikan bago nagsalita si Kazuya sa kanyang kusang pananalita. Pagkatapos niyang magsalita, muling natahimik, ngunit nabasag ito ng pumalakpak si Chizuru, na sinundan ng mga tao. Nag-cheer ang lahat, at nagsimula na ang production. Si Chizuru ay kinukunan malapit sa lawa. Habang nagsimula silang mag-film, ang ingay mula sa isang kuliglig sa tulay ay nagsimulang masira ang produksyon. Dahil dito, tumakbo si Kazuya sa tulay at hinuli ang kuliglig, at pagkatapos ay nahulog sa tubig. Nagpatuloy ang produksyon.
Si Kazuya na nakaupo sa hagdan ay tumingin kay Chizuru habang umaarte. Namangha siya sa pagiging natural nitong kumilos, at naisip kung paano siya naghanda para sa kanyang karera, na siya ay magiging isang ganap na bituin. Ngunit pagkatapos, inisip niya kung saan siya lulugar pagkatapos ng lahat ng iyon. Nagpaikot-ikot si Kazuya sa kanyang apartment at naisip kung gaano sila kaiba ni Chizuru. Naisip niya kung gaano siya kagaling, samantalang siya ay isang manager ng tindahan, wala siya sa kanyang liga. Sa parehong araw, nagpatuloy siya sa site ng paggawa ng pelikula. Sa kanyang pahinga, umupo siya sa hagdanan at nagreklamo tungkol sa kung gaano kakilakilabot ang kanyang mga aksyon sa nakaraan, nang biglang lumitaw si Chizuru. Lumabas siya para kumuha ng signal para makontak niya ang kanyang lola. Sa pag-iisip na hindi siya makakapag-relax kasama siya, sinubukan ni Kazuya na umalis, ngunit pinigilan siya ni Chizuru. Na-curious siya sa kanyang pag-iwas sa pag-uugali at kinumpronta niya na hindi siya maaaring iwasan ng kanyang producer. Siya ay tumingin at humanga kay Chizuru sa katahimikan, at nangatuwiran na sila ay magkaiba, at idinagdag na siya ay walang iba kundi isang pabigat sa kanya. Nagsalita siya pabalik, sinabi sa kanya na walang pagkakaiba sa pagitan nila, kahit na siya ay isang artista at siya ay isang manager ng tindahan, at idinagdag na ang buhay ni Kazuya ay maganda pa rin, hindi niya pinagsisihan na makilala si Kazuya. Kinabukasan, tinawagan ni Tabuse si Kazuya para sabihin sa kanya na kailangan niyang kunan ng eksena si Chizuru mag-isa. Ipinaliwanag niya na ang huling eksena ay walang maraming cut na nag-iiwan kay Kazuya na nag-aalala, dahil hindi siya pwede makasama ni Chizuru ng mag-isa. Siya ay nagpakita sa lugar ni Minnie at nagtanong kung maaari niya itong tulungan. Sumang-ayon siya at sinabi sa kanya na ang pag-oorganisa ay bahagi ng kanyang trabaho, at pagkatapos ay itinulak siya palabas at hiniling na makipag-ugnayan sa iba. Tinawagan niya si Chizuru, na pumayag na magpelikula nang wala rin ang direktor. Kinabukasan, naghintay si Kazuya sa istasyon. Dumating si Chizuru na may kaakit-akit na damit na napansin din ng ilang tao sa istasyon. Nagtaka ang dalawa kung nasaan ang kanilang team, at sinubukan silang tawagan. Tinawagan ni Minnie si Kazuya at sinabi sa kanya na hindi sila sasama. Nang dumating ang Shinkansen, pareho silang walang pagpipilian kundi ang pumasok sa Shinkansen nang magkasama nang wala ang koponan. Habang nasa Shinkansen, tinanong ni Chizuru kung ano ang sinabi ni Minnie. Naalala ni Kazuya ang sandaling sinabi sa kanya ni Minnie na hindi siya sasama, para makakilos si Kazuya kasama si Chizuru. Pagkatapos ay nagpadala si Minnie ng larawan ng temperatura ng kanyang trangkaso kay Chizuru. Tinawagan ni Ruko si Kazuya, tinanong kung ano ang ginagawa niya, dahil sinabi ni Minnie sa kanya na nakansela ang shooting dahil sa kanyang trangkaso. Wala siyang kasama kundi si Chizuru. Parehong tinalakay kung gaano sila kalapit matapos ang pelikula, at kung gaano nagpapasalamat si Kazuya sa lahat, kasama na si Chizuru habang kumakain ng kanilang mga pagkain. Nakarating na sila sa Yama Station. Habang hinahanap ni Kazuya ang hintuan ng boss, tinawag siya ni Chizuru at sinubukang magsabi ng isang bagay ngunit ipinagkibit balikat ito sa halip, iniwan si Kazuya na nalilito. Dumating sina Chizuru at Kazuya sa Madarao Resort Hotel. Tumingin si Chizuru sa paligid ng hotel at natuwa siyang makakita ng magandang tanawin mula sa lobby. Samantala, natarante si Kazuya tungkol sa hindi nasabi ni Chizuru na iniisip. Nilapitan niya ito at tinanong kung may sakit ba siya sa pagsakay sa bus dahil hindi siya maayos. Dumating ang receptionist at sinabi sa kanila na maaari silang mag-check-in. Pareho silang natarante nang bigyan sila ng receptionist ng isang solong susi, dahil si Minnie ay nagpareserba lamang ng isang silid para sa 2 tao. Sinubukan ni Kazuya na mag-book ng isa pang kwarto, gayunpaman, kinuha ni Chizuru ang susi at umalis. Parehong dumating sa silid na nakabook para sa kanila, at iniwan ang kanilang mga gamit habang binabalak nilang ma-scout ang lugar. Natagpuan nila ang kanilang lugar, at nagsimulang mag-record ng isang clip. Pagkatapos, bumalik ang dalawa sa kanilang kwarto. Pinag-aaralan ni Kazuya ang script at mga clip mula sa video nang biglang lumabas si Chizuru mula sa isang panlabas na paliguan. Namula ulit si Kazuya. Pareho silang lumabas at inayos ang lugar, kung saan nagsimula silang mag-record ng Starry Night scene. Bago magsimula ang recording, kinausap ni Chizuru si Kazuya tungkol sa isang bagay na gusto nitong sabihin sa kanya kanina. Ipinapalagay niya na aaminin niya ang kanyang pagmamahal sa kanya. Pero umamin pala si Chizuru kung gaano siya kasaya na iminungkahi niya na gumawa sila ng pelikula, at inilaan niya ang kanyang karera sa kanyang lolo. Pareho silang nagsimulang magtrabaho sa pelikula, at napaluha si Kazuya nang mapagtanto niya kung gaano kasaya silang dalawa. Nagtungo si Kazuya sa panlabas na paliguan, at nag-space out na iniisip si Chizuru. Matapos ang kanyang walang katapusang pag-iisip tungkol sa kanya, bumalik siya sa silid, at natagpuan siyang nakatago at natutulog. Naisip niya kung gaano siya pagod, kaya napagpasyahan niyang matulog na rin. Nang maglaon, tinitigan ni Chizuru si Kazuya, at inisip ang tungkol sa kanyang lolo, na sinasabi sa kanya na may darating upang maging haligi ng kanyang suporta. Nagtaka tuloy siya kung bakit nahihirapan siyang matulog. Kinaumagahan, naligo si Chizuru sa pag-iisip kung bakit hindi siya nakatulog ng maayos kagabi.
Pareho silang nag-check out sa hotel, at sumakay sa bus patungo sa istasyon ng tren. Napag-usapan nila kung gaano kasaya ang pamamalagi na ito, hanggang sa huminto si Chizuru na nagsabing maganda sana na magdala ng totoong girlfriend sa resort. Tinanong niya siya tungkol kay Ruka, at ipinaliwanag niya na siya ay isang magandang babae, ngunit naisip niya na mas gusto niya si Chizuru. Nalungkot si Kazuya sa katotohanang natapos na ang shooting, at hindi na siya makakasama ni Chizuru gaya ng dati. Sinimulan niyang ipahayag ang kanyang pasasalamat kay Chizuru, nang bigla itong nakatulog sa kanyang balikat. Nagsimula siyang mabalisa. Pagkatapos ay napagtanto niya kung paano maaaring pagod na pagod si Chizuru pagkatapos ng maraming pasanin sa kanyang mga balikat, at ipinahayag ang kanyang pagmamahal para sa kanya at sa kanyang mga iniisip, habang sinusubukang kontrolin ang mga ito. Pagdating pa lang nila sa Yama Station, pareho silang nagulat nang biglang sumulpot si Ruka. Pinilit niyang matulog kasama niya sa iisang kwarto at gawin ang mga bagay na ginawa nila ni Chizuru. Tumanggi si Chizuru na magsabi ng anuman tungkol sa paglalakbay at pumunta sa banyo. Habang nasa loob, nakita niya ang sarili niyang nakatitig sa salamin, at namula siya nang maalala niyang nakasandal siya sa braso ni Kazuya habang nasa bus sila. Nagtatalo pa ang dalawa sa labas tungkol sa biyahe, hanggang sa sinabi sa kanya ni Kazuya na nauubusan na sila ng pondo, at iba ang plano niya sa gabing yon. Nais ni Ruka na ibigay niya ang gusto niya sa ika-26 ng Agosto, ang kanyang kaarawan. Ika-26 ng Agosto noon, at matatapos ang pelikula sa Setyembre, biglang lumitaw si Ruka sa apartment ni Kazuya at nag-pop ng party popper, sinabi niya sa kanya na mag-swimming sila. Pagkatapos ay pareho silang nasa isang resort kung saan naisip ni Kazuya kung ano talaga ang gusto ni Ruka. Naisip niya ang napakaraming bagay kabilang ang isang halik, at isang bagay na higit pa sa isang halik. Ipinagkibit-balikat niya ang pag-iisip at natagpuan ang sarili na nakatitig kay Ruka na nakabikini sa harapan niya. Sa sandaling nasa pool na ang dalawa, sinimulan niyang tanungin ang sarili kung ano ang nakita nito sa kanya, gayong napakaraming naaakit sa kanya. Tumakas siya sa eksena habang nangangatuwiran ito para sa isang pahinga sa banyo. Maya-maya, naghahapunan ang dalawa nang tanungin ni Ruka si Kazuya tungkol sa kanyang regalo. Tahimik niyang sinabi na wala siyang nadala, baka magkamali siya ng iniisip. Nag-exaggerate si Ruka, ngunit kalaunan ay lumabas silang dalawa para mamasyal sa tabing dagat. Napagtanto ni Kazuya na ang lugar kung saan sila tumatambay ay puno ng mga mag-couple. Nalaman ni Kazuya na si Ruka ay nagplano ng sitwasyon. Humingi ng paumanhin si Kazuya noon para sa abala na naidulot niya kay Ruka, ngunit ipinaliwanag niya ang kanyang panig, na nagsasabing gusto niya ng prinsesa na pagtrato sa kanyang kaarawan. Nakipag-usap din siya sa kanya tungkol sa Chow Line at Yamanote Line. Pinili ni Kazuya ang Chow Line habang ipinaliwanag niya kung bakit niya nagustuhan ang Yamanote Line. Kiniling niya sa kanya na huwag humingi ng tawad dahil masaya siyang gawin ang proyekto kasama ang lahat sa set. Pagkatapos ay iminungkahi niya na umalis sila sa lugar para hindi madumihan ang kanyang pantalon. Parehong lumayo sa dalampasigan at hiniling ni Ruka na magkahawak kamay. Dumaan sila sa isang mag-couple, partikular ang nobyo na nagbibigay ng regalo sa kanyang babae para sa kanilang anibersaryo. Huminto si Ruka sa paglalakad at sinabi kay Kazuya na gusto niya talaga ng regalo. Gusto lang niyang tawagin si Kazuya ng casual gaya ng mga kaklase niya sa paaralan. Pumayag naman si Kazuya. Pagkatapos ay tinawag siya ni Ruka ng paulit-ulit na Kazuya. Natagpuan ni Sakura si Chizuru na naglalakad patungo sa ospital. Binisita ni Chizuru ang kanyang lola at tinanong kung kumusta ang kanyang lola, at pinag-usapan kung gaano kaganda ang panahon sa kabila ng 70% na posibilidad ng pag-ulan sa forecast. Ibinahagi ng kanyang lola kung paano naulanan ang ina ni Chizuru sa tuwing dadalo siya sa mga kaganapan tulad ng araw ng kapanganakan ni Chizuru, araw ng pagtatapos, araw ng kasal, at lahat ng iba pang mahahalagang kaganapan. Pagkatapos ay sinabi ni Chizuru na mabubuhay siya ng mas mahaba kaysa sa kanyang lola, pagkatapos ay lumabas ng silid upang palitan ang tubig ng klorera. Nakasalubong niya si Sakura sa nurse station na may dalang bouquet ng bulaklak. Umupo siya kasama si Sakura at tinanong kung ano ang ginagawa niya sa ospital. Sinabi sa kanya ni Sakura na nakita niya si Chizuru na pumasok sa ospital, at na-curious siya, kaya nagdala siya ng mga bulaklak para sa lola ni Chizuru. Sinabi rin sa kanya ni Sakura na natutuwa siya na ang paggawa ng pelikula ay isang malaking tagumpay, at na ang pelikula ay hindi magiging matagumpay kung wala ang pagtutulungan ni Chizuru at Kazuya. Pag-cheer naman ni Sakura sa kanilang dalawa. Maya-maya, ipinakilala ni Chizuru si Sakura sa kanyang lola. Pagkaalis ni Sakura, tinanong siya ng lola ni Chizuru tungkol kay Kazuya. Kinausap niya ang kanyang lola tungkol sa kung gaano siya ka-clumsy at kawalang muwang sa set, at sinabi sa kanya ang halos lahat ng nakakahiya at nakakatawang sandali, habang halatang nag-e-enjoy siya sa pagkukwento sa kanyang lola ng lahat ng pinagdaanan niya kasama si Kazuya noong nag-shooting sila. Tinignan siya ng lola niya at ngumiti. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng kanyang lola na ang tunay na pag-ibig ay nagsisimula kapag ang isang tao ay nagsimulang magkwento tungkol sa tao na mahal nila at tinatangkilik ito.
Dumating si Minnie sa bahay ni Kazuya na may dalang bag ng mga gamit upang ipagdiwang ang pagkawala ng kanyang pagkabirhen, at gustong malaman pa ang tungkol sa nangyari sa resort, at nagulat siya nang malaman niyang hindi natulog si Kazuya katabi si Chizuru sa resort. Umayos si Kazuya at sinabi sa kanya na mas mahalaga ang pagshushoot, na walang intensyon si Chizuru na gawin ang mga ganoong bagay. Biglang tumayo si Chizuru at lumabas ng kwarto niya. Nag-reason out si Minnie na nag-uusap lang sila tungkol sa pelikula, at tinanong ni Chizuru kung may problema, wala, at pinag-usapan nila ang tungkol sa sinehan kung saan gaganapin ang screening. Makalipas ang ilang minuto, biglang sumulpot si Ruka, na nagsasabi na si Chizuru ay isang rental girlfriend lang, at si Minnie ay kapitbahay lang niya, si Ruka ang girlfriend niya. Casual na tinawag niya itong Kazuya. Naiwan ang dalawang babae sa sobrang gulat nang itulak ni Ruka si Kazuya pabalik sa kanyang silid. Bumalik si Chizuru sa kanyang paglalaba at nagtaka kung paano naging malaking bagay para kay Ruka at Kazuya na tawagin ang isa't isa sa mga casual na pangalan. Pagkatapos, sinubukan niyang bigkasin ang unang pangalan ni Kazuya, at pagkatapos ay biglang namula at nawala sa kanyang pag-iisip. Kinabukasan, dinala ni Chizuru ang kanyang lola sa screening theater, at natagpuan si Kazuya na naghihintay sa malapit. Bulalas ng kanyang lola na masaya at excited na siya na makakarating. Pagpasok nila sa loob ng sinehan, sinabihan silang 200 katao ang nasa loob ng screening hall. Na-overwhelm ang lola ni Chizuru sa pag-iisip na makikita na niya si Chizuru sa big screen sa lalong madaling panahon, at binanggit na parang napapanood na niya ang pelikula. Nagdahilan si Chizuru at naglakad palayo, naiwan ang dalawa. Nagtungo siya sa restroom, na namula at ngumiti. Sa labas ng silid, nagpasalamat ang lola ni Chizuru kay Kazuya sa pagtulong kay Chizuru na maabot ang kanyang pangarap na maging artista. Nagpasalamat din siya sa pagiging bahagi ng kanilang buhay. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Kazuya na si Chizuru ay lagpas sa kanyang liga, at nagtaka kung bakit si Chizuru ay sumama sa kanila. Walang pakialam ang lola ni Chizuru, at iginiit pa rin na ginawa sila para sa isa't isa. Sinabi pa niya sa kanya ang tungkol sa kung paano siya isang bagay na higit pa sa isang ordinaryong babae, at gusto niyang suportahan siya kahit na hindi niya ito kasintahan. Naluluha ang lola ni Chizuru sa pakikinig kay Kazuya. Hinintay ni Chizuru at ng kanyang lola na si Sayuri si Kazuya na bumalik mula sa pag-order ng kape. Tinanong siya ni Sayuri kung ang paghabol sa kanyang pangarap ay nagpapahirap sa kanya. Sinagot siya ni Chizuru na sinabing ayos lang siya, at nauna kay Kazuya para tulungan siya sa pagtitimpla ng kape. Pagkatapos ay nagsimulang maalala ni Sayuri ang lolo ni Chizuru, si Katsuhito. Tinanong niya ito kung naiisip niya ang mga magagawa ni Chizuru kapag naging artista na siya, na hinahangaan ng mga tao kapag ipinalabas ang pelikula sa screen. Sinabi niya sa kanya kung paano nanalo si Katsuhito, at tama ang kanyang mga desisyon sa lahat ng panahon. Ipinagmamalaki niya ang mga nagawa ni Chizuru at nais niya na makita ni Katsuhito si Chizuru ngayon. Samantala, si Kazuya ay nasa banyo, iniisip ang tungkol sa pag-uusap nila ni Sayuri. Habang papalabas siya, nakasalubong niya si Chizuru na naghihintay sa kanya sa labas ng banyo. Dumating lang siya para makita si Kazuya dahil sobrang saya ang kanyang lola. Nagpasalamat siya at lumabas ng banyo para kumuha ng kape. Samantala, biglang dumagsa ang mga tao kay Sayuri na nakahandusay na sa sahig at walang malay. Nahulog siya mula sa kanyang wheelchair at isinugod sa ospital. Parehong nababalisa sina Chizuru at Kazuya sa kanyang kalagayan, alam nilang maaaring hindi na siya magising muli. Gusto ni Kazuya na i-comfort si Chizuru sa pamamagitan ng yakap, ngunit natakot siya na baka hindi ito komportable. Kaya, tinanong niya ito kung may malay si Sayuri. Gusto niyang sabihin sa lola ang totoo, na wala talaga silang relasyon, na lubos na hindi sinang-ayunan ni Chizuru. Bumalik si Chizuru sa loob at napagtanto ni Kazuya na wala na siyang magagawa para sa kanya sa ganoong sitwasyon. Hanggang sa nakatanggap siya ng notification, na nagpabago ng isip niya. Pumasok si Chizuru sa silid ni Lola Sayuri na may buong lakas ng loob. Huminto siya sa paglalakad palapit sa kanya at tumingin sa malayo. Mula noon, tinanggap niya ang isang pangwakas na pagkatalo, at naniniwala na siya ay huli na. Alam niyang kung sakaling humakbang pa siya palapit, mabibiyak siya ng 1,000 beses habang ang puso niya ay dinudurog sa sobrang sakit sa tanawin ng kanyang lola na walang malay. Nang sa wakas ay nakuha na ni Chizuru ang lakas ng loob na umupo sa isang upuan na katabi ng kanyang lola, kinausap siya nito. Marami siyang gustong ipahayag, lalo na ang mga bagay na ilang beses na niyang pinagsinungalingan. Isang desperado na pag-agos ng luha ang bumuhos mula sa kanyang mga mata na para bang pinipigilan niya ito ng napakatagal, nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto ng ospital, at pumasok si Kazuya. Tila bigo si Chizuru sa panghihimasok na ito, dahil alam niya kung gaano niya kaayaw na makitang mahinang-mahina at nalulungkot. Hindi siya nilingon ni Kazuya at hindi rin siya nakinig sa mga reklamo nito tungkol sa pagdating niya doon. Nagpatuloy siya sa paglalakad sa kanya, at inayos ang kanyang computer at isang projector.
Bago siya umalis ng walang sabi-sabi, pina-project niya ang pelikulang ginawa nilang magkasama para hayaan itong panuuri ni Lola Sayuri. Sa kabila ng kanyang kalagayan, hindi alintana kung marinig man niya o makita ito sa ganoong estado. Nag-play ang pelikula habang pinananatili siya ni Chizuru na umaasa, sa kabila ng napaka-imposible para sa kanyang lola na magising sa puntong ito. Sa huli ay bigo dahil hindi niya pinahintulutan ang kanyang lola na makita ang kanyang pagbibida sa isang pelikula. Siya ay nananabik na kumapit sa kanyang lola at niyakap ito ng mahigpit. Sa wakas ay umiyak siya at ipinahayag ang kanyang kalungkutan at pagkawala. Halos magmakaawa siya sa mundo na idilat ng kanyang lola ang kanyang mga mata para lang makita kung ano na siya, para maipagmalaki ng kanyang lola bago pa man siya maagaw sa kanya. Siya ay umiyak at sinabi sa kanyang lola na siya ay nalulungkot, at hindi niya alam kung aling desisyon ang mali o tama, at humingi siya ng tulong sa kanyang walang malay na lola na umaasang maririnig niya ang kanyang pagsusumamo. Nang susuko na si Chizuru at maghanda na lang sa mga mangyayari, nagtaas ng kamay ang kanyang lola. Nagulat si Chizuru sa matinding emosyon na mahimalang nagising ang kanyang lola. Sa kalaunan, si Lola Sayuri ay masyadong mahina at marupok upang tumagal ng mas matagal bago siya nawala ng malay. Naipahayag lamang niya kung gaano siya nagpapasalamat na magkaroon ng isang kahangahangang apo na tulad niya, at kung gaano niya ipinagmamalaki si Chizuru sa pagkamit ng mga magagandang tagumpay. Bago ang huling hininga niya, ipinaabot din niya ang kanyang pasasalamat kay Kazuya sa pagsuporta sa kanyang pinakamamahal na si Chizuru sa kanyang matagumpay na debut sa isang pelikula. Pagkatapos nito, umiyak si Chizuru sa matinding paghihirap, ngunit ito ay naging isang mahusay na laban at alaala sa kanyang lola. Dahil dito, lumabas siya ng silid upang maghanda sa lamay ng kanyang yumaong lola. Si Kazuya na sabik na naghihintay sa kanya sa labas, ay agad na lumapit sa kanya para tingnan kung ayos na ang lahat. Ang natanggap niya ay isang napakalaking ngiti mula sa kanya tulad ng palagi niyang ginagawa tulad ng perpektong inuupahang girlfriend niya. Si Kazuya ay lubos na nabalisa tungkol sa kung paano siya matutulungan upang maibsan ang sakit at pagluluksa na naramdaman ni Chizuru noong panahong iyon. Hinila niya ang kanyang buhok, nagpagulong-gulong sa kanyang kama, at umiyak sa pag-iisip kay Chizuru na naglalakad palayo sa kanya sa ospital. Mabilis sa susunod na araw, pumunta si Kazuya sa lamay kasama ang kanyang lola, na matalik na kaibigan ni Lola Sayuri. Si Lola Nagomi ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng kahinaan, kalungkutan, o ekspresyon, sa sandaling pumasok siya sa loob upang mag-alay ng kanyang mga panalangin sa kanyang yumaong matalik na kaibigan. Pagkaraan lamang ng ilang segundo, ipinaalam ng kanyang lola kay Kazuya na aalis siya ng maaga, dahil alam niya na mahihirapan siya sa pagkawala ng isang taong malapit sa kanya kung mananatili pa siya doon. Naunawaan ni Kazuya at lumabas kasama niya, ngunit ang isip niya ay kay Chizuru. Maya-maya pa, sinabi ng kanyang lola na baka may magagawa si Kazuya para kay Chizuru, na isang kasintahan lang ang kayang makagawa, at nagulat siya dito. Noong una, ilang beses siyang nagpagulong-gulong sa ibabaw ng kanyang kama dahil sa walang anumang sagot sa kanyang mga tanong. Nakahiga siya sa kanyang kama at napagtanto kung gaano kalakas at katatag na babae talaga si Chizuru. Ngunit kasabay nito, naalala niya ang sinabi sa kanya ni Lola Sori tungkol sa kanya. Nakipag-wrestling siya sa kanyang noise cancellation bedsheet, at isinisigaw ang lahat ng kanyang pagkadismaya tungkol sa kung paano siya makakatulong kay Chizuru, gayong ang lahat ng mayroon sila ay isang peking relasyon, at naging mas malapit lamang dahil sa paggawa ng pelikula. Tumayo siya at hinawakan ang pader para ipagpatuloy ang kanyang dramatic soliloquy, nang bigla niyang maalala ang mga sinabi ni Minnie at ang payo ng kanyang lola. Kaya, sinubukan niyang maghanap ng mga paraan kung paano siya matutulungan, at nag-scan sa kanyang telepono habang iniiwan ng ideya kung ano ang gagawin niya para sa kanya sa pag-usisa ng isip. Dumating ang isang araw na tumayo si Kazuya sa isang lokasyon para makipagkita sa inuupahang kasintahan na inupahan niya ng isang oras sa araw na yun. Habang naghihintay, nakatayo siya doon na nag-aalala ngunit may ngiti sa labi. Makalipas ang ilang minuto, may lumapit sa kanya na cute na babae, si Sakura, na matagal na niyang kaibigan na inupahan niya noong araw na iyon. Alam niyang kailangan niya ang payo nito at ang positibong pag-iisip nito para makahanap ng paraan para makatulong kay Chizuru. Sa wakas ay muling nabuhayan ang mga ito at nagpasya si Sakura na pumunta sa isang paglalakbay na malayo sa Tokyo kasama si Kazuya, ngunit tumanggi siya, dahil nag-book lang siya sa kanya ng isang oras. Pagkatapos ay hiniling siya ni Sakura na sumama sa isang paglalakbay bilang mga magkaibigan, dahil gusto rin niyang tulungan si Chizuru. Sumakay silang dalawa sa tren at pumunta sa tabing dagat. Pagkatapos noon, pumunta sila sa isang tore para tingnan ang tanawin ng karagatan. Walang choice si Kazuya kundi sundin ang mga plano ni Sakura dahil medyo mahirap siyang basahin. Inanyayahan siya ni Sakura na gumamit ng binocular at pinanood ang tanawin. Pagkatapos, bumaba sila sa mahabang hagdan at pumunta sa dalampasigan. Tumakbo si Sakura sa baybayin, tinanggal ang kanyang medyas at sapatos, at nagsimulang maglaro sa tubig. Nakita ito ni Kazuya, pinuntahan siya, at nagsaya rin sa tubig. Doon lang niya napagtanto ang gustong sabihin sa kanya ni Sakura. Sinabi sa kanya ni Sakura na ang pagiging positibo ay nagsisimula sa isang ngiti.
Nakuha niya ang kanyang punto, at sa wakas ay naisip niya kung ano ang maaari niyang gawin para pasayahin si Chizuru. Pagbalik niya sa trabaho, masigasig niyang ginawa ang kanyang trabaho at hiningi sa kanyang manager ang kanyang advanced pay. Nagsimula siyang gumawa ng mga extraneous na trabaho at masigasig na nagtrabaho sa kanyang trabaho, maging nag-extend pa ng ilang oras pagkatapos ng trabaho. Nag-clock out si Ruka at nalilito habang patuloy siyang nagtatrabaho. Nagplano siyang mag-book para kay Chizuru sa susunod na araw, at gusto niyang matiyak na mararanasan niya ang pinakamagandang araw kailanman. Inibook ni Kazuya si Chizuru bilang rental girlfriend kinabukasan, at naisip niyang gusto niyang makalimutan niya ang sakit na naramdaman niya, kahit man lang sa araw ng pagrenta niya. Sinundot siya ni Chizuru sa likod at nakita niyang nakangiti ito sa kanya na parang walang nangyaring trahedya, nagtaka siya kung bakit mukhang masayahin ito. Pagkatapos ay tinanong ni Chizuru kung ayos lang siya dahil nag-book siya sa kanya para sa buong araw. Nagpatuloy ang dalawa at pumasok sa isang boutique shop. Sinabi ni Kazuya kay Chizuru na kunin ang anumang gusto niya, at naghanap ng damit na sa tingin niya ay maganda sa kanya. Nakita ito ni Chizuru, at gustong kunin ang gusto ni Kazuya sa halip na kunin ang gusto niya. Pagkatapos ay pumili siya ng damit para sa kanya. Pagkatapos ay pumasok si Chizuru sa fitting room at sinimulang isuot ang mga damit na nakuha niya. Nang siya ay tapos na, siya ay nagpunta upang tanungin si Kazuya kung ano ang kanyang hitsura, at iniwan siyang labis na humanga. Sinabi niya sa kanya na ang mga damit ay mukhang maganda sa kanya, at siya ay napakahusay. Inutusan niya si Kazuya na tanggalin ang tag ng presyo, dahil gusto nitong isuot ang mga bagong bili niyang damit para sa date, dahil mag-couple sila para sa araw na yun. Habang papalabas sila, tinanong ni Chizuru kung pwede silang magkahawak ng kamay, na nahihiya namang sinang-ayunan ni Kazuya. Tinanong niya siya kung saan sila susunod na pupunta, at dinala siya ni Kazuya sa mga sine. Pagkatapos ng masusing pagsasaliksik sa uri ng mga pelikulang maaaring magustuhan ni Chizuru, at umaasa na magugustuhan ito ni Chizuru, ang dalawa ay tumungo sa sinehan, at nanood ng sine. Biglang hinawakan ni Chizuru ang kamay ni Kazuya, kung saan nakaramdam siya ng labis na pagkahilo, at namula. Pagkatapos ng pelikula, pareho silang lumabas at si Kazuya ay naguluhan dahil hindi niya talaga maintindihan ang pelikula. Nagsimula siyang magpanik at inisip na baka maling pelikula ang napili niya. Binalikan niya ang tingin kay Chizuru na nakahook up pa rin sa pelikula, at nagkwento tungkol sa pelikula. Naantig siya sa kung gaano kahusay ang pagganap, at mukhang natutuwa siya sa bawat detalye ng palabas. Natuwa si Kazuya na sulit ang ginawa niyang pagsasaliksik. Nagpatuloy silang dalawa na kumain ng tanghalian, at pagkatapos ay pumunta sa ibang lugar. Matapos tingnan ang presyo ng pagkain, tumingin si Chizuru kay Kazuya na humihiling sa kanya na aminin na nag-aalala siya para sa kanya, dahil ang date ay masyadong sobra at bago sa kanya. Pagkatapos ay nagpasalamat siya sa projector. Tinanong ni Kazuya kung napanood ng kanyang lola ang pelikula, at sinabi niya na nakita ito ng kanyang lola bago siya pumanaw. Si Kazuya noon ay tuwang-tuwa at gumaan ang loob. Pagkatapos ay pumunta ito sa isang bouldering activity, kung saan kailangan nilang mag-ehersisyo bago umakyat sa mga bato. Iminungkahi ni Chizuru na mag-stretch ng magkasama na nagbigay ng mahirap kay Kazuya, habang nanigas ito sa tabi niya. Parehong nagsimulang umakyat sa bato at mukhang masaya si Chizuru, sa kabila ng pagkahulog ni Kazuya. Sa hapunan, kumain sila sa isang magarbong restaurant ng alimango, at nagsimulang tumili si Kazuya sa katahimikan, iniisip na maaaring kapos siya sa pera pagkatapos kumain sa isang napakamahal na lugar, ngunit hindi ito mahalaga sa kanya, basta ito ay makapagpasaya kay Chizuru. Kinuha ni Chizuru ang paa ng alimango at isinawsaw ito sa sarsa. Pagkatapos ay hiniling niya kay Kazuya na buksan ang kanyang bibig, dahil gusto niya itong pakainin muna. Parehong natuwa ang dalawa matapos kainin ang karne ng alimango, at sinabi ni Chizuru na ang karne ng alimango ay ang paborito na niyang pagkain ngayon. Tuwang-tuwa si Kazuya nang makita siyang natutuwa. Pinagmasdan niya ito at naisip kung gaano siya kahanga-hanga bilang asawa. Sa sandaling matapos sila, naisip pa rin ni Kazuya na gumagaan ang kanyang wallet. Ngunit para sa kanya, hanggat nagawa ni Chizuru na alisin sa isip niya ang mga bagay-bagay kahit kaunti, iyon lang ang maaari niyang hilingin. Pagkatapos ng hapunan, may isa pang planong gawin si Kazuya. Gusto niyang makipag-fireworks kasama si Chizuru sa isang tahimik at liblib na lugar. Sinuri ni Chizuru ang mga pakete at natuwa siya na nakakita siya ng mga sparkler, dahil nagustuhan ito ng kanyang lola. Sinimulan niyang sindihan ang isang stick, at nagdahilan si Kazuya na kumuha ng tubig. Naiwang mag-isa si Chizuru kasama ang kanyang mga sparkler. Naalala niya ang kanyang pagkabata kasama ang kanyang mga lolo't lola na may hawak na sparkler kasama niya, at sa pagbalik ni Kazuya na may dalang isang balde ng tubig, nakita niya si Chizuru na humihikbi habang hawak ang sparkler. Hindi niya namalaya na nakabalik na pala siya. Pagkabalik niya ay tinawag niya si Chizuru na agad namang pinunasan ang kanyang mga mata at ikinatwiran na ang usok mula sa sparkler ay nagpaluha sa kanya. Masayang niyaya niya itong makipagsaya sa kanya. Parehong nagsimulang sindihan ang mga sparkler at ang nagpapalit ng kulay. Naisip ni Kazuya kung paano niya nalaman na kahit anong pilit niyang tulungan siya, mananatili lang siya gaya ng dati.
Hinangaan niya kung gaano siya katatag, at inisip ang lahat ng mga bagay na ginawa niya sa nakaraan, at sinabi na gusto niyang tulungan siya, at nandyan para sa kanya kahit na ano paman. Nang naubos ang huling sparkler, sinabi ni Chizuru kay Kazuya kung paano niya perpektong pinlano ang date, at tuwang-tuwa siya sa kung paano siya nag-effort sa kanilang date. Kahit sinong babae ay matutuwa sa effort na ginagawa niya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na maaari siyang makahanap ng isang tunay na kasintahan sa lalong madaling panahon. Tinanong siya ni Kazuya sa napakaseryosong tono kung alam niya kung ano ang ideal girlfriend niya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya kung ano ang kanyang ideal na kasintahan, at malinaw na inilalarawan siya. Matapos marinig ang lahat ng sinabi ni Kazuya, naalala ni Chizuru ang isang alaala tungkol sa kanyang paggising sa kalagitnaan ng gabi, at tinanong ng kanyang lola kung nararamdaman niyang nag-iisa. Tapos niyaya siya ng lola niya na lumapit sa kanya. Tinanong niya ang kanyang lola kung naramdaman niyang nag-iisa siya, at sinabi sa kanya ng kanyang lola kung ano ang naramdaman niya. Sinabi niya na isang magandang mahigpit na yakap ang nagpapaayos sa kanyang kalungkutan. Naalala niya tuloy kung paano sinabi sa kanya ng kanyang lola na siya ang kanyang kayamanan bago siya pumanaw, at nagsimulang lumuha, na naging iyak, at pagkatapos ay bigla siyang tumakbo kay Kazuya at hinawakan siya. Sa kanya napagtanto kung gaano siya kahina. Nagsimula na rin siyang umiyak. Kinabukasan, natigilan si Kazuya sa pag-iisip kung paano nangyari ang kahapon, at hindi niya maalis sa isip niya yun hanggang sa napagpasyahan niya sa kanyang sarili na talagang sobrang in love siya kay Chizuru. Gusto niyang unahin siya at protektahan. Matapos ang mahabang sandali ng pag-iyak at pag-iisip, biglang sumulpot si Minnie sa tabi niya. Bigla siyang nabigla. Pumasok si Minnie dahil malalim ang iniisip at hindi narinig ang pagkatok. Nais malaman ni Minnie kung paano nangyari ang date, dahil tinitigan niya ang apartment ni Chizuru ng may buong pagmamahal. Nagpasya siyang sabihin sa kanya, maliban sa part kung saan umiyak si Chizuru sa kanya. Iminungkahi ni Minnie para kay Kazuya na yayain si Chizuru sa isang regular na date, na pagkatapos ay tinanggihan niya dahil ayaw niyang samantalahin ang pagkakataon pagkatapos ng nangyari kahapon. Pagkatapos ng walang tigil na pagtatalo kay Minnie, nagmamadali siyang lumabas ng pinto para kumuha ng tanghalian, at naglakad pabalik na may dalang mga peach sa kanyang bag. Pupuntahan na sana niya si Chizuru at ihahatid ang mga peach sa kanya nang bigla niyang nakita ito sa labas ng kanyang apartment. Kinausap siya ni Chizuru tungkol sa petsa ng screening, at kung ano ang mangyayari sa araw ng screening. Tinanong niya kung anong kulay ang mas nababagay sa kanya, pula o asul. Pinili niya ang asul para sa kanya. Pumayag naman siya at bumalik sa loob ng apartment niya. Sa kanya napagtanto na nakalimutan niyang ibigay sa kanya ang mga peach. Bumalik sa kanyang apartment, nagsindi si Chizuru ng insenso para sa kanyang mga lolo't lola at sinabi sa kanila ang katotohanan sa pagitan nila ni Kazuya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya, kabilang ang kung paano niya sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang ideal na babae, at pagkatapos ay ipinagtapat kung paano siya nag-iisa, at nais na mamatay, ngunit naging komportable nang umiiyak siya sa kanya. Sa araw ng screening, talagang asul ang suot ni Chizuru. Pagkatapos ay pinalakpakan siya ng lahat ng nakasaksi sa kanyang pelikula sa malaking screen. Ang pelikula ay isang malaking tagumpay. Pagkatapos ay nilapitan siya ng direktor na nagsabi sa kanya na alam niya ang nangyari sa ospital, dahil si Kazuya ay sumugod sa kanyang opisina pagkatapos niyang i-message sa kanya na tapos na ang pag-edit, at hiniling ni Kazuya na hiramin ang projector, at mukhang mas desperado kaysa dati. Umupo si Kazuya sa hagdanan, iniisip kung paano natapos ang tag-araw, at natuwa siya na tila na-appreciate ng lahat ang pelikula. Pagkatapos, naisip niya na naman ang pag-iyak ni Chizuru. Hanggang sa biglang sinundot ni Chizuru ang kanyang leeg gamit ang isang lata ng soda. Tinanong niya siya kung ano ang ginagawa niya doon. Pareho silang nag-usap tungkol sa reaksyon ng mga tao sa kanilang pelikula, at pareho silang natutuwa na naging matagumpay ang pelikula. Nagpasya si Chizuru na ipagpatuloy ang kanyang career sa pag-arte. Sinabi rin niya noon sa kanya na magpapatuloy siya, at sinundan siya ni Kazuya. Natapos ang episode nang magkasabay silang maglakad pa uwi. Nagsimula silang magkaroon ng peking relasyon, ngunit nauwi sa isang bagay na higit pa. Naglalakad na sila ng magkatabi patungo sa hinaharap na hindi alam, ngunit puno ng mga posibilidad, at iyon lang para sa recap ng anime ngayon. Kung nagustuhan nyo guys ang video na ito, paki-like and subscribe sa channel. See you sa susunod.